sasabihin nun, mabuti akong tao. Nakita ko kasi yung anak ninyo kanina sa bahay ninyo. Mahilig kasi ako makipaglaro sa bata. Dahil may bata pa akong kapatid. Kaso wala na ito sa bahay dahil nagbakasyon sa isa kong kapatid. Namiss ko kasi kaya naisip ko na kung pwede ba akong makipaglaro sa anak ninyo. Umiling si Divina. Hindi, manahimik ka dyan. Tumango naman si Terence. Sige po, alis na po ako ma'am. Huwag na po kayong magalit dahil baka tumanda ka agad kayo. Ang ganda-ganda nyo pa naman. Para kayong artista o modelo. Wika ni Terence, sabay ngiti. Umirap naman si Divina bago pumasok ng kumpanya niya. Hindi na siya natutuwa pa sa mga papuring ganyan simula nang lokohin siya ng dati ng partner. Para sa kanya, pare-parehas lang ang mga lalaki ng manluloko. Wala nang matino. Lahat ay hindi marunong makontento sa isa. Kaya wala na siyang panahon pa sa pag-ibig. Ang anak na lang niyang si Krisha ang iintindihin niya. At hindi na niya ninais pang magkaroon ng bagong nobyo o asawa. Sa unang linggo ni Terence bilang driver ni Divina, masasabi niyang magaling nga itong magmaneho. Hindi masyadong mabilis o mabagal. Ramdam niya ang pagiging maingat ni Terence sa pagmamaneho. Napansin din ni Divina ang pagkakausap ni Terence sa kanyang anak na si Krisha. Mahilig kasi talagang binatang yun sa mga bata. Siya kasi ang palaging nagbabantay ng pamangkin niya. Mga ilang beses na rin akong nagpaalaga ng dalawa kong anak sa kanya. At wala silang ibang sinabi kundi ang sero kalaro ng Kuya Terence nila. Puro daw sila tawa. Sabi ni Emily na kanyang sekretarya. Okay. Kinakausap niya kasi si Krisha pero tinatarayan lang to ng anak ko. Sabi naman ni Divina. Tumawa si Emily. Ikaw naman kasi, tinuruan mo kung paano maging mataray ang anak mo para tuloy galit nito sa mundo. Wake up now! It's time for My Son Greyhound Wally Treats! Doobie-doo! Saan mo nakita ito, boss? Itong cord. Bago yan? Kulay orange yung isa. Next weekend's bed! Sa McSavers Cheeseburger Meal, McSavers sulit ko sa meals para Hindi na umimik pa si Divina. Ayos lang sa kanya na mataray ang kanyang anak para na rin sa kapakanan niya, para hindi ito sasama kung kani-kanino. Pagkasundo ni Terence kay Divina, nanood ang mabangong amoy ni Terence sa ilong ni Divina. Hindi masakit sa ilong ang pabangong ginamit ni Terence. Ang bango mo naman, mukhang galing ka ng date. Sabi sa kanya ni Divina. Mahinang tumawa si Terence. Hindi po ma'am, wala po akong kadate o ano pa man. Matagal na akong single. Ayoko munang magka-girlfriend ulit kasi masakit sa puso kapag nagkahiwalay. At isa pa, nagpapabango talaga ako para sa inyo ma'am. Anong para sa akin? Takang tanong ni Divina. Siyempre ma'am, nakakahiya naman po kung ihahatid at susunduin ko kayo ng mabaho ako. Gusto ko lagi akong fresh para hindi kayo mabad trip. Ba, ayos ah. Bawal eh. Si Divina at saka itinoon ang sa kalsada. Ma'am, may pick-up line ako sa'yo. Obispo yung nasa likod eh. Ang haba po ng traffic. Ang sasabihin nyo lang po, bakit? Biglang sabi ni Terence habang nakahinto ang sasakyan nila dahil sa traffic. Tumaas naman ang kilay ni Divina. Ang dami mo namang pakulo. Okay, sige. Ano ba yun? Gumisi si Terence. Alam mo, para akong ice cream pag andyan ka. Bakit? Mataray na sabi ni Divina. Kasi natutunaw ako kapag kasama ka. Tugo ni Terence sabay tingin kay Divina. Inirapan siya ni Divina. Ang pangit. Mukhang tanga lang. Tumawa si Terence. Okay, next. Fireworks ka ba? Gumiwi si Divina. Bakit? Ang ganda mo kasing pagmasdan. Sabi ni Terence, sabay tawa. Napahawak ng sentido si Divina. Ang papakit naman ang pick-up lines mo. Nakakadiri. Bakit naman? Hindi ka ba kinikilig, ma'am? Nakangiting saad ni Terence.
Terence. Yun yung kotse dati Ito ni naman si Alvin. Ma'am ang sungit. Kulay itim Pinapakinggan nga lang lang. kita kasi mukhang matagal ka nang hindi nakakaranas ng kilig sa katawan. Umiling si Divina. Hindi ko na kailangan ng kilig na yan. Wala namang magandang nadudulot din sa buhay ko. At isa pa, pare-parehas lang naman kayong mga lalaki. Mga magagaling lang kayo sa una. Pero kapag nagsawa na kayo sa aming mga babae, iiwan nyo na lang kami at hahanap ng iba. Mahinang pumalagpag si Terence. Wow! Ang lalim ng hugot mo, ma'am. Dama ko ang sakit at mukhang may pinanggagalingan ng hugot mo na yan. Pero mali po kayo sa pare-parehas lang ang mga lalaki. Huwag mo pong lahatin. May mga matitino pa rin kagaya ko. Sabi ni Terence, sabay kindat. Alam mo, mag-focus ka na lang sa pagmamaneho. Hindi yung kung ano-ano ang pinagsasabi mo na walang kwenta. Dagdag ka lang sa sakit ulo ko eh. Inis na sabi ni Divina, sabay kuha ng cellphone. Itinuon na lang niya ang atensyon niya sa pagkalikot ng kanyang cellphone. Pagkahatid ni Terence kay Divina sa EDX? kanyang bahay, nilapitan agad niya ang Motor anak nito si EDX. Trisha. Hello, baby girl. Anong niluluto Ay, mo? Honda? Tanong ni Terence kay Trisha EDX habang yung tatak. naglalaro ng lutu-lutuan. Hi, bakit ang tagal ninyong dumating? Kanina pa ako Double shot naghihintay pa. dito dahil lulutuan kita. Mataray na sabi ni Trisha. Traffic kasi kanina kaya natagalan. Sige na, lutuan mo na ako. Gusto kong lutuan mo ako ng fried chicken pati egg. Tapos may ham din. Sambit ni Terence habang nakisaling na rin sa paglalaro ni Trisha. Okay, sige. Wait mo lang ha. Huwag kang mainip dahil matagal akong magluto. Sabi ni Trisha at nagsimula ng magluto kunwari. Nakangiti namang pinagmasdan ni Terence si Trisha. Natutuwa siya sa batang ito dahil matanda kung mag-isip. At isa pa, matalino ito at parang hindi bata ang kausap niya. Habang si Divina naman ay napatingin sa kanilang dalawa. Bumuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang dalawang abala sa paglalaro ng lutu-lutuan. Hindi makapaniwala si Divina na nakuha agad ni Terence ang loob ni Trisha. Hindi kasi madaling makuha ang loob ng anak niya dahil sanay itong nag-iisa lang. Gabi na, Terence. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong sa kanya ni Divina. Sumenyas naman si Terence na huwag maingay. Shh! Tulog na po ang anak ninyo. Napagod siguro kakaluto ng pagkain sa akin. Halos pabulong na wika ni Terence. Pagkasilip ni Divina, tulog na nga ang kaniyang anak sa sofa. Pasensya na po kung ginabi ako sa bahay ninyo. Nalilimang kasi akong makipaglaro sa anak ninyo. Sige ma'am, alis na po ako. Hindi pa man nakakalayo si Terence nang tawagin siya ni Divina. Terence, salamat. Sabi niya, sabay tipid na ngumiti. Ngitian din siya ni Terence. Walang anuman, basta ikaw. Good night, ma'am. Sweet dreams. Sabi ni Terence, sabay kindat. Napalunok na lang si Divina. Sa totoo lang, naiinis siya sa pagiging clingy ni Terence na akala mo matagal na silang nagkakilala. Naiinis siya dahil parang pa-fall ang binata. Pero sinisiguro naman niya sa kanyang sarili na hindi siya mai-in-love kay Terence. Pwede nga. Samantala, Nakikinig kami ha. habang pauwi naman si Ayan, Terence, maya-maya. masaya siya Umingiti-ngiti dahil ka na nga eh. napapalagay na ang loob sa kanya ni Trisha. Sa totoo lang kasi, unang kita pa lang ni Terence kay Divina, nabihag na nito ang puso niya. Hindi niya alam kung anong dahilan pero the love at first sight yata siya kay Divina. Ayos lang sa kanya kahit may anak na ito. Basta, gusto niya si Divina. Huwag kang mag-alala, Divina. Ipaparamdam ko sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. Papatunayan ko sa'yo na may mga lalaki pang totoo kong magmahal. Mahinang sabi ni Terence sa kaniyang sarili. Sumunod na araw, maagang nagpupunta si Terence sa bahay ni Tapos ang Divina baba. para Naka-lowered makipaglaro. pa. Good morning, Kuya Terence. Magiliw na sabi ni Trisha. Good morning, Trisha. Oh, may panis na laway ka pa. Halagang kakagising mo lang. Sabi ni Terence, sabay tawa. Opo, maaga talaga akong magising para maglaro tayo. Ang lalaroin natin ngayon ay lalagyan kita ng make-up.
si Terence. Ha? Make-up? Mabilis na tumango si Krisha. Yes po. Ayaw mo po ba? Biglang lumungkot ang boses ni Krisha. Umiling si Terence. Naku, hindi. Gusto ko nga eh. Sige na, simulan mo na akong make-upan. Yehey! Masayang sabi ni Krisha, sabay palakpak. Nagsimula ng lagyan ng kung ano-anong kolorete si Krisha sa mukha ni Terence. At nang makita ni Terence ang sarili niya sa salamin, natawa na lang siya dahil nagmukha siyang clown. Nakita mo, Kuya Terence? You're so pretty. Ang galing ko pang mag-makeup, diba? Proud na sabi ni Krisha. Tumango naman si Terence. Oo, sobrang galing mo nga. Hindi ko na nga makilala ang sarili ko dahil sa ginawa mo sa mukha ko. Napakamot ng ulo si Terence. Ngumiti naman si Krisha. Siyempre naman po, magaling ako eh. Pumalagpak pa si Krisha, kaya gumaya na lang si Terence. Pagkalabas naman ng kwarto ni Divina, hindi niya napigilang matawa nang makita niya ang mukha ni Terence. Anong nangyari sa mukha mo? Bakit may ganyan ka sa mukha? Natatawang tanong ni Divina. Great taste wine. Tamang tapang, tamang tamis, at tamang creaminess. Tama ang timpla. Surf Cotton Glossing Fresh. Dahil sa Sunwood Technology, mas mapapawang damit under the init. Mommy, nilagyan ko po siya ng makeup. Is he pretty, Mommy? Ang galing ko pang mag-makeup, diba? Pagmamayabang naman ni Krisha. Ay langanin namang tumango si Divina. Oo, ang ganda nga niya. Ang sarap itapon. Pangasal ni Divina. Grabe ka naman, Ma'am. Kahit na may ganito ako sa mukha, gwapo pa rin ako at hindi magbabago yon. Mayabang na sabi ni Terence. Umirap naman si Divina. Ayan na. Ang yapang mo, bakit ka? No, Mommy. Ang gwapo po kaya ni Kuya Terence. Di ba po, Mommy, sabi mo sa akin, bad ang magsinungaling? Inosenteng sabi ni Krisha. Napakurap naman si Divina, kasabay ng alanganing pagtawa. Ay, oo, sinabi ko, nag-joke lang naman si Mommy. Sabi ni Divina, sabay haplos sa buhok ng kanyang anak. O, di ba, Ma'am? Sa anak niyo na po nanggaling na ang gwapo ko. Saad ni Terence, sabay kindat. Ilang minuto lang ang lumipas ay nagpaalam na si Terence kay Krisha. Bakas naman ang lungkot sa mata ng bata, kaya nakaramdam ng awa si Terence nang umalis na sila. Terence, tawag ni Divina sa kanya. Yes, Ma'am. Gusto ko lang magpasalamat dahil napapasaya mo ang anak ko. Hindi kasi mahilig makipaglaro sa ibang anak ko, kaya nagulat ako na komportable siyang nakikipaglaro sa'yo. Sabi ni Divina habang ang mata ay nasa kalsada. Tawiran na dito. Tumawa si Terence. Walang naman, Ma'am. Ganun talaga ang nagagawa ng pagabuhan ko. Inis na tumingin si Divina sa kanya mula sa salamin. Ang yabang mo rin, no? Akala mo naman sobrang gwapo mo. Tumawa si Terence. Wildlife. Talaga namang gwapo ako, Ma'am. Huwag mo na pong ipagkaila. Kaya nga napatitig kayo ng matagal sa akin nung una niyo ako makita, di ba? Pangasar pa ni Terence sa kanya. Tila naman namula ang pisngi ni Divina. Tulog muna, be. At mapupuyat ka lang mamaya makakanood. Puro kakalokohan. Inis na sabi niya, sabay irap. Kunwari ba si Ma'am? Ayos lang po yan, Ma'am. Daming picture kahapon dito niyan. Pinalabas sa akin to. Sabi ni Terence, kasabay ng mahinang pagtawa. Ikaw, Terence, manahimik ka dyan kung ayaw mong palitan kita dyan. Gigil na sabi ni Divina. Ito naman si Ma'am kong ubod ng ganda. Nagagalit agad sa akin. Para tuloy naniniwala ako sa katagang the more you hate, the more you love. Sige lang po, Ma'am. Magalit lang po kayo sa akin. Ayos lang po sa akin. Pangasar pa ng binata kay Divina. Napahawak naman ng sintido si Divina. Hindi na niya kinakaya ang kapilyuhan ni Terence. Pakiramdam niya, biglang umurong ang pagkamasungit at pagkamaldita niya. Isa pa, Terence. Sinasabi ko sa'yo, papalitan na talaga kita. Pananakot ni Divina. Sige po, Ma'am. Kayo po ang bahala. Mawawalan kayo ng gwapong driver. Mawawalan kayo ng masarap na driver.
Baka magsisi kayo sa huli. Sabi ni Terence, sabay tawa. Inis na umiling na lang si Divina at saka itinuon ang paningin niya sa kalsada. Alam niya kasi sa sarili niya na kapag hindi pa siya nanahimik, hahaba pa ang usapan nila ni Terence. Sumapit ang hapon. Naisipan ni Divina na maagang umuwi dahil may bibilhan siyang damit sa mall. Bibilhan na rin niya ng laruan si Krisha dahil mahilig ito sa mga laruan. Grabe ang presyo ng mga damit dito. Pang isang linggo ko na yatang pagkain ito eh. Sabi ni Terence na narinig ni Divina. May nagugustuhan ka bang damit? Pwede kang pumili dyan. Ako nang bahalang magbayad. Ayan na. Sabi ni Divina. Umiling naman si Terence. Naku ma'am, hindi na po. Nakakahiya naman. Ayos na sa akin ang makasama kang mamili dito. Sa tingin ko nga, lahat ng damit ay babagay sa inyo dahil napakaganda ninyo. Umirap naman si Divina at agad na tumalikod. Pakiramdam niya kasi ay mapapangiti siya sa sinabi ni Terence. Pasimple niyang tinitigan si Terence na nakatayo sa entrance ng store. Ayan dating lalamog eh. Dito, masasabi pa rin yung guwapo building si Terence. Lampas ng stoplight. Ma'am, baka po gusto ninyong bilhin ito para sa boyfriend niyo. Ang guwapo po ng boyfriend niyo. Bagay na bagay po sa kanya. Boyfriend na. Sabi ng sales lady na kinagulat ni Divina. Napagkamalan ng Eh kami po ba? Bagay na bagay ba kami? Nagulat si Divina sa biglang pagsulpot ni Terence sa likuran niya. Mabilis na tumango ang sales lady. Opo sir, bagay na bagay po kayong dalawa ni ma'am. Guwapo at maganda. Perfect couple. Siguradong magiging guwapo at maganda ang magiging anak ninyo. Masayang sabi ng sales lady. Ngumisi naman si Terence. Sabay hapit sa bewang ni Divina. Hindi naman agad nakariak si Divina sa ginawa ni Terence. Salamat. Talagang napakaganda ng misis ko. Girlfriend ko. Sabi ni Terence, sabay ngisi. Nakaawang lang ang ibig ni Divina dahil hindi niya alam ang kaniyang gagawin kung sasakyan niya ba ang kalokohan ni Terence. Sige na, mahal ko. Mamili ka na ng mga damit na gusto mong suotin. Sabi ni Terence, sabay bitaw sa kaniyang bewang. Tila nagkahinga naman ng maluwag si Divina at nang hawakan niya ang kaniyang dibdib, sobrang bilis ng kabugnon na para bang hinahabol ng kabayo sa sobrang bilis. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nakagulat pag Day and night serum. Face moisture today and recover at night. Supplement, brighter, and even skin tone. That's 24-hour brightening power. Inis na sabi ni Divina matapos niyang makapamili ng damit. yung mga susunod na lalabas niyan. Po, ma'am. Flat na din yung gano'n lang sinabi ng babae kanina. Oo, nag-uutay-utay na. Dati bilog na bilog yan. Yung pendant na gano'n. Kasi parehas naman tayong single, di ba? Nakagising sabi siguro sabi para mabilis gawin, flat na natin. Sa braso ni Divina. Eh paano mga hulma? Sa bagay na-adjust na may mga hulmahan yan, di ba? Hindi ka na nakakatuwa. Tinawanan lang siya ni Terence at nagpatuloy sila sa paglalakad sa loob ng mall. Dahil bibili pa sila una ng nagpauso laruan niyan. ni Krisha. At habang naglalakad sila, nakaramdam ng pagkairita si Divina dahil maraming babae ang napapatingin kay Terence. At halos lahat ito ay nagpapapansin sa binata. Ang gwapo naman ni Kuya, sabi ng isang babae sabay hawi ng buhok. Modelo yung Oo taxi. nga, parang Hollywood star. Sabi pa ng isa. True yan at mukhang masarap pa. Kinikilig na sabi ng isa. Hanggang sa may lumapit sa kanilang babae. At nagpapit pa talaga ito kay Terence. Hello Kuya, pwede po ba akong magpa-picture? Sabi ng babae, sabay hawi ng buhok. Tumingin si Terence kay Divina. Misis ko, pwede raw ba siyang magpa-picture sa akin? Oo o hindi. Nagulat si Divina sa sinabi ni Terence, kaya ilang beses siyang napalunok. Tinasan siya ng kilay ni Terence. Hindi pwede. Nauutal na sabi ni Divina. I'm sorry. Hindi raw pwede sabi ng misis ko. Pasensya na. Sabi ni Terence, sabay lakad.
Baka Tila mo siya malilim. naismaya naman ang mukha ng babae, sabay kamot sa ulo. Ano ba yan? May asawa na pala? Pagtol ng isang babae. Oo nga, sayang naman. Sana kapag nakapag-asawa ko, katulad niya. Dagdag pa ng isang babae. Hindi na nakapagsalita pa si Divina kahit na may gusto siyang sabihin. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito kung umasta si Terence sa kanya. Pero isa lang ang sinisigurado niya. Hindi siya madadala sa pagkaganito ni Terence dahil wala siyang panahon sa pag-ibig. Salamat sa pagsama sa akin sa mall. Sige na, umalis ka na. Sabi ni Divina nang pagdating sila sa bahay niya. Welcome, pero wala bang goodbye kiss? Nakakitig sabi ni Terence. Sinuntok ni Divina sa braso si Terence. Ikaw, ganyan ka sa mall ha? Nagtitigil na ako sa mga galawan mo. Sasaktan kita. Malakas na tumawa si Terence. Joke lang ma'am, love you. Huwag ka nang magalit dyan. Bye po. Sabi ni Terence, sabay takbo paalis. Naiwan naman nakatulala si Divina. Ano raw? Love you? Sila ulo talagang lalaki yun ah. Gigil na sabi niya bago pumasok sa loob ng bahay. Lumipas pa ang ilang buwan. Hindi ka nga Patuloy sa pumapalag eh. pagiging pilyo si Terence. Madalas pa silang napagkakamalang magkasintahan kapag may binibili siya sa labas at kailangan kasama si Terence. Habang si Krisha naman ay mas lalong napapalapit ang loob kay Terence. Kaya naman kapag walang ginagawa si Terence, ay nagtutungo siya sa bahay ni Divina. Banggaan pa rin eh. Mommy! Ayun. Tawag ni Krisha sa kanya. Yes, baby. Nakakinig sabi ni Divina sa anak. Nasaan po si Daddy Terence? Nanlaki ang mata ni Divina. Ha? Daddy? Anong daddy ang pinagsasabi mo dyan? Bakit po, Mommy? Masama po bang tawagin kong daddy si Kuya Terence? Ayos lang naman daw po sa kanya kung tawagin ko siyang daddy eh. Sa tuwing naglalaro nga kami, daddy ang tawag ko sa kanya at anak niya ako. Inosenteng sabi ni Krisha. Nakaramdam naman ng awa si Divina sa kanyang anak. Alam niya kasing nakakaramdam ng ingit si Krisha kapag nakikita niyang may kasamang ama ang mga klase niya sa school. Nagsimula na kasing pumasok sa eskwelahan si Krisha. Alam mo po ba, Mommy? Ang bait po ni Daddy Terence. Kahit anong gawin ko sa kanya ay ayos lang. Tapos palagi niya sa akin sinasabi na love niya raw po ako. Ang saya ko nga po kasi pakiramdam ko may daddy ako. Kaya sana huwag mo na siyang pagsusungitan. Hayaan mo na lang po siya, Mommy, na maglaro kami. Kasi po, masaya akong kalaro siya. Magalang na sabi ni Krisha, sabay ngiti. Mabilis na tumango si Divina sabay yakap sa kanyang anak. Ay, naku, diretso ka. Naawa siya dahil parang namamalimos ng atensyon ng anak niya sa isang tao para lang makaramdam na may daddy siya. Mabuti na nga lang at nandyan si Terence para pasayahin ang anak niya. Ayaw naman kasi niyang magmahal pang muli dahil sa takot niyang masaktan. Takot na siyang maloko muli. Ayaw na niyang maulit kung ano ang ginawa sa kanya ng ka-live-in partner niya noon. Mabuti na lang talaga at hindi siya pumayag na makasal sa lalaking yun. Nag-day off lang si Terence kasi hindi naman pumupunta si Mami sa company tuwing Sunday, di ba? Kasi ang araw na yun ay para sa'yo, anak ko. Para makasama kita at mag-banding tayo. Sabi ni Divina, sabay haplos sa buhok ng kanyang anak. Yan, tatawagin naman. Okay po. Pero pwede po bang mag-banding tayo kasama si Daddy Terence ko? Mas masaya po siguro yun kung kasama ko siya eh. Kasi para tayong happy family, Mommy. Natahimik naman si Divina dahil sa sinabi ng kaniyang anak. Niyakap pa siya ni Krisha at nagpupumilit na isama si Terence sa lakad nila ngayong araw. Ayaw namang gawin yun ni Divina dahil sa totoo lang, parang kinikilig na siya sa mga banat ni Terence sa kanya. Natutuwa na siya kapag sinasabihan siya nitong maganda. Mommy, please, isama po natin si Daddy Terence ko ngayon kasi gusto ko siyang makalaro eh. Nakangusong sabi ni Krisha. Pero nak, nandito naman si Mami para makipaglaro sa iyo eh. Sabi ni Divina habang nakahawak sa kamay ng kanyang anak.
Opo, kaso ang daming tumatawag sa'yo. Tapos hindi mo pa ako napapansin dahil sa kanila. Si Daddy Terrence po, talagang ako lang ang napapansin niya. Tugon ni Grisha. Hindi kaagad nakaimik si Divina. Totoo naman kasi ang sinabi ng kanyang anak na marami ang tumatawag sa kanya tapos nagiging abala siya sa pagsagot ng tawag at nakakalimutan na niyang kasama niya si Grisha. Sikat na kasi ang beauty products niya kaya naman marami ang nagtatanong sa kanya kung pwedeng makisosyo sa produkto niya. I'm sorry baby, alam mo naman na busy talaga si Mommy, di ba? Malumanay na sabi niya sa anak. Opo, kaya isama po natin si Daddy Terrence sa gala po natin. Sabi ni Grisha, sabay ngiti. Wala nang nagawa pa si Divina. Ayaw naman niyang malungkot ang kaniyang anak, kaya naman tinawagan na niya si Terrence. Dito ka na sa tama ang timpla. Great Face White. Hello, Mrs. ko. Ma'am Ganda. Bungad ni Terrence sa kabilang linya. Umigpit ang hawak ni Divina sa kanyang cellphone. Umayos ka nga, Terrence. Masasapak na kita. Tumawa naman si Terrence. Ito namang misis ko. Ma'am ko, galit agad. Bakit ka napatawag? Miss mo agad ako? Kung gusto mo, puntahan na kita agad dyan. Pinigil ni Divina na mapangiti, sabay talikod sa kaniyang anak. Sinilip niya muna si Grisha na abala sa paglalaro. Aalis kami ni Grisha ngayon. Kailangan namin ng driver. Double pay ka na lang ngayon. Pumunta ka na dito. Kalmadong sabi ni Divina. Kahit libre. Sige po, on the way na ako dyan. Masayang sabi ni Terrence bago ibinaba ang tawag. Hindi naman mapigilan ni Divina na mapangiti. Natatawa na lang siya sa pagiging pilyo ni Terrence Binabalik sa talaga kanya. nila yung pangalan na Frontier. Si Mommy Frontier nakangiti Navarra. habang kausap si Daddy Terrence. Crush mo po ba siya, Mommy? Panunugso ni Grisha. Nanlaki naman ang mata ni Divina nang sumulpot sa kanyang harapan si Grisha. Ha? Bad yan, anak. Saan mo nalaman yan? Hindi ko crush ang Terrence na yon. Sabi ni Divina, sabay kagatlabi. Ay, sayang naman. Akala ko pa naman magkakaroon na ako ng daddy. Sabi ni Grisha sa malungkot na tono. Niyakap na lang ni Divina ang anak niya. Hiling niya na sana maintindihan siya ng kanyang anak kung bakit ayaw pa niyang umibig na muli. Kakain lang kami sa labas tapos paglalaroin ko lang si Grisha sa fun house. Sabi ni Divina habang nasa biyahe sila. Tingin na ni Divina ang kaniyang anak. Masayang-masaya ito dahil kasama nila si Terrence. Nang makarating sila sa mall, kumain muna sila saglit. Pagkatapos ay nagtungo na sila sa fun house. Ma'am, kasama po ba kayong dalawa ng husband mo dito sa loob? Sabi ng babae kay Divina. Nanakapin siya kay Terrence. Yes, magkakasama kami sa loob para mabantayan namin ang anak namin. Singit ni Terrence sa usapan. Hindi na nagawa pang magsalita ni Divina na umeksena si Terrence. Binuhad pa ni Terrence si Grisha bago sila pumasok sa loob ng fun house. Todo kuha naman ang litrato si Divina sa kanyang anak hanggang sa hindi niya napansin na kuhanan niya ng litrato si Terrence. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki. Napakagwapo talaga nito. Pinalito niya ang dalawa kasi ang naglalaro. Tipid na kumiti si Divina. Kung titignan, ay para silang mag-ama. Tumagal ng ilang oras sa fun house silang tatlo. Tuwang-tuwang nakikipaglaro si Terrence kay Grisha. Hindi nakikita ni Divina na napipili lang si Terrence dahil kita niya sa mukha ng binata ang saya habang nakalaro ang kanyang anak. Mommy, ano tayo na? Wika ni Grisha habang napapapikit na. Okay, uuwi na tayo ha? Magtingin na sa bahay. Sabi ng Divina, sabay hawak sa kamay ng anak. Kinusot-kusot ni Grisha ang mata niya dahil inaantok na talaga siya. Napansin niyo ni Terrence kaya naman binuhat niya si Grisha. Thank you, Daddy. Malambing na sabi ni Grisha nang buhatin siya ni Terrence. Ilang saglit pa ay nakatulog na si Grisha habang nakasandal ang ulo nito sa balikat ni Terrence. Ibig namang ngumiti si Divina. Bilis kang lumakad. Nagulat si Divina nang hawakan siya ni Terrence sa kamay. Hindi, itong Pwede ba akong
Pahawak, Late ng ma'am. kotse. Baka kasi Hello. matumba ako bigla eh. Medyo inaantok na kasi ako. Seryoso ang mukha ni Terence. nang Jetor, sabihin ano niya yan? yun. Jetor. Jetor. Ito mga Okay, Jetor. sige. Alanganin sagot ni Divina. Ito. Tipid na ngumiti si Terence at saka mahigpit na hinawakan ang kamay ni Divina. Napalunok naman si Divina dahil sa tila ba kuryenteng nagmumula sa kamay ni Terence na gumagapang sa buong katawan niya. Kasabay nun ang pagbilis ng pagtibok ng puso ni Divina. Nang makauwi sila sa bahay, binuhat ni Terence si Krisha sa kwarto nito. Pero hindi na kasi niya kinaya ang antok at pagod na rin dahil masyado siyang nakipaglaro kay Krisha. Kaya naman, nahiga siyang katabi ng bata. Nagulat si Divina nang makita niyang katabi ng anak niya si Terence habang natutulog. Nakayakap pa si Krisha kay Terence na akala mo mag-ama silang mahimbing na natutulog. Ano bang ginagawa mo, Terence? Bakit ginugulo mo ang tahimik kong mundo? Bulong ni Divina sa kanyang sarili habang nakatitig kay Terence. Lumapit pa si Divina kay Terence upang pagmasdan ng maigi ang mukha nito. Pero hindi niya inaasahang haharap sa kaniyang binata kaya naman aksidenteng nahalikan siya nito sa labi. Napaatras sa gulat si Divina habang nakatitig sa tulog na si Terence. Agad siyang napatayo at saka lumabas ng kwarto. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na ngayon ay sobrang lakas ng tibok na parabang tinatambol. Sa kabilang banda, lihim na napangiti si Terence. Hindi pa naman kasi siya nakakatulog. Ipinikit lang niya ang kanyang mata dahil sa antok. Napangiti siya dahil nagtagumpay siya sa kanyang plano. Ang mahalikan si Divina ng pasimple. At masaya rin siya nang marinig niya ang sinabi ni Divina na nagugulo na niya ang nananahimik nitong buhay. Lumipas pa ang ilang linggo. Sumapit ang kaarawan ni Divina. Nagluto si Terence ng kanyang special kare-kare dahil paborito pala yon ni Divina. Anong masasabi mo? Nakangiting tanong ni Terence. Masarap siya. Thank you pala dito. Nagustuhan ko ang luto mo. Hindi ko alam na magaling ka rin palang magluto. Sabi ni Divina habang kumakain ng kare-kare. Siyempre, nag-aral talaga ako magluto para ipagluto ang babaeng mapapangasawa ko para palagi siyang busog. Sabi ni Terence, sabay ngisi. Napakamot naman ang ulo si Divina. Ang swerte siguro ng babaeng mapapangasawa mo kasi bukod sa magaling kang mag-alaga ng bata, magaling na driver, ay masarap ka bang magluto. Mahinang tumawa si Terence sabay titig kay Divina. Napalunok naman si Divina dahil tila ba nanunusok ang titig ni Terence na para bang tumatagos ito sa kanyang kaluluwa. Eddie, ang swerte mo pala, ma'am. Nakangising sabi ni Terence. Ha? Bolero talaga. Kinagat ni Terence ang pang-ibaba niyang labi. Ang sabi ko, ang swerte mo pala kasi ikaw ang babaeng gusto kong mapangsaway eh. Inis na umirap si Divina. Pero sa loob-loob niya, kinikilig siya at hindi may paliwanag ang nadarama. Mahina niyang kinurot sa braso si Terence. Ayan ka na naman ha? Umayos ka nga. Huwag ako, Terence. May anak na ako. Sabi ni Divina sabay iwas ng tingin. Kumunot ang noo ni Terence. Eh ano naman kung may anak ka na? Bawal ka na bang gustuhin o mahalin? Hadlang ba ang anak mo para mahalin kita? Seryosong sabi ni Terence kaya naman nagulat si Divina. Ilang beses siyang napalunok habang nakatitig si Terence ng seryoso sa kanya. Teka Terence, ano bang pinagsasabi mo? Seryoso ka ba dyan o nagbibiro ka lang? Huwag mo akong inisin ngayon ha, birthday ko ngayon. Saad ni Divina sabay irap. Hindi ako nagbibiro. Mariin sabi ni Terence. Tinatanong kita ma'am. Masama bang magkagusto sa isang tulad mo na single mom? Pwede mo ba sa akin sabihin kung ano ang masama doon? Siguro wala naman, di ba? Hindi ka ba nakakaramdam sa bawat kilos ko? Gusto kita, ma'am. Kaya sana wag mo akong pagbawalan na gustuhin ka dahil may anak ka na. Mabuti nga yung may anak ka na eh. May instant baby agad tayo. At isa pa, ang sabi nila, masarap daw magmahal ang mga single mom. Totoo sila kung mag-alaga at magmahal. Wika ni Terence habang seryosong nakatitig kay Divina.
Nagtatalkom ang bibig ni Divina dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Hindi siya makapagsalita. Ngayon niya lang kasing nakita na seryoso si Terence. Alam mo, Terence, baka naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo sa akin. Baka naaawa ka lang sa sitwasyon ko dahil wala akong asawa, pero may anak ako. Sambit ni Divina sa bayo ko. Asar na tumawa si Terence. Naguguluhan? At bakit naman ako naguguluhan? Maniwala ka man o hindi, unang beses pa lang kitang makita. Nabihag mo na agad ang puso ko. Nakuha mo na agad ang atensyon ko. Kaya nga kahit alam kong nakakahiya, naging feeling close agad ako sa'yo para mapansin mo ko. At saka bakit naman ako maawa sa sitwasyon mo? Proud nga ako sa'yo dahil kinaya mong buhayin mag-isa si Krisha. Hindi nakakaawa ang mga single mom. Sa totoo nga lang, mga bayani sila kasi nagagawa nilang palakihin ang anak nila kahit mag-isa lang sila. Alam ko ang pakiramdam ng mag-alaga ng bata. At hindi biro yun. Kagaya nga ng pinangako ko sa sarili ko na kapag nagkaanak ako, ayokong iasa ang pag-aalaga sa magiging asawa ko. Gusto ko, tulungan kami sa pag-aalaga ng anak. Hindi na malaya ni Divina na napaiyak na pala siya dahil sa sinabi ni Terence. Lahat kasi ng mga sinabi ng binata ang pinangarap niyang marinig sa isang lalaki. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Terence sabay pahid ng luha niya sa pisngi. Wala naman. Siguro dahil masaya lang ako. Sabi ni Divina sabay tingala. Lumapit sa kanya si Terence at saka siya niyakap ng mahigpit. Uy, yun na. Huwag ka nang umiyak dyan. Nalulungkot ako kapag nakikita kang umiiyak. Hinaplos ni Terence ang kanyang buhok sabay hinalikan siya sa ulo. Tila mas lalo pang naiyak si Divina kaya kumalas siya ng yakap kay Terence. Teka lang, naiihina kasi ako. Pupunta lang ako sa banyo. Sabi ni Divina bago nagmamadaling umalis. Naiwan naman si Terence na nakatingin lang sa kanya. Sa isip ni Terence, parang walang planong magmahal si Divina dahil na rin siguro sa naranasan ito sa dati niyang partner. Hindi kita susukuan, Divina. Ipapakita ko sa'yo na totoong nararamdaman ko para sa'yo. Bulong ni Terence sa kaniyang sarili. Sa kabilang banda, tila nahihirapan namang makahinga si Divina. Tago sa kaniyang puso kasi ang mga katagang binitawan ni Terence. Iyon ang mga salitang gusto niyang mapakinggan sa isang lalaki. Mas lalo pa siyang humanga kay Terence nang sabihin itong bayani ang katulad niyang single mom. Dahil hindi talaga biro ang magpalaki ng anak mag-isa. Naabutan ni Divina si Terence na nakatulala sa labas. Marahan siyang naglakad palapit kay Terence. Bakit ka dito? Ayaw mo bang pumasok sa loob? Tanong niya sa binata. Nilingon siya ni Terence. Uuwi na rin kasi ako dahil gabi na. Happy birthday ulit. Sana magustuhan mo ang regalo ko. Nagulat na lamang si Divina nang hapitin siya ni Terence sa kanyang bewang at siilin siya ng halik nito. Hindi na nagawang makagalaw ni Divina at hinayaan na lamang niya ang mapangahas na si Terence na halikan siya. Oh, yan ang regalo ko. Halik mula sa gwapong katulad ko. Uuwi na ako. Enjoy your day, misis ko. Ma'am. Bye. Wika ni Terence sabay alis sa kanyang harapan. Tila na-estatwa si Divina sa kanyang kinatatayuan. Hindi makapag-react ang kanyang katawan. Tanging mata niya lang ang kanyang nagalaw upang sundan ang tingin si Terence na paalis. Sumunod na araw, mas lalong nagiging pilyo si Terence kay Divina. Ilang araw nang lumipas pero hindi pa rin maalis sa isip ni Divina ang matamis na halik ni Terence. Sa tuwing mapapatingin siya kay Terence, dumadako ang paningin niya sa mapupulang labi ng binata. Ma'am, nandito na po tayo. Sabi ni Terence nang makarating sila sa kumpanya ni Divina. Ilang beses na kumurap si Divina. Hindi niya namalaya na nandito na pala siya sa kumpanya. Ginugulo kasi ng isip niya ang ginawang paghalik sa kanya ni Terence. Aalis na po ako, ma'am. See you later. Love you, ma'am. Sabi ni Terence bago pinatakbo ang sasakyan. Love you too, Terence. Mahinang bulong ni Divina. Habang nasa opisina siya, hindi siya makapag-focus sa trabaho.
dahil iniisip niya si Terence. Palaging pumapasok sa isipan niya ang gwapong mukha ng binata, pati na ang halikan nilang dalawa. Ay naku, nakakainis! Bulyaw ni Divina sa kaniyang sarili. Ha? Ayos ka lang ba, ma'am? Tanong naman sa kanya ni Emily. Bumuntong hininga si Divina bago napagpa siyang sabihin kay Emily ang tungkol kay Terence. Kung ako sa'yo, ma'am, hayaan mo ng sarili mo na mahulog sa kanya dahil mabuting tao naman si Terence. Matulungin pang lalaki yun. Kilala siya sa amin dahil maraming nagkakandara pa sa kanya pero hindi siya kagaya ng ibang lalaki na porky guwapo. Babaero na. Hindi ganun si Terence. At saka sa mga sinabi niya pa lang sa'yo, diba? Winner na agad. Matured kasi kung mag-isip ang lalaki yun. At isa pa, gustong-gusto siya ng anak mo. Daddy na ngang tawag sa kanya ni Krisha eh. Sabi ni Emily habang nakatitig kay Divina. Naguguluhan na kasi talaga ako. Parang gusto ko siyang mahalin na hindi. Natatakot kasi akong masaktan pa. Ayoko nang makita ang sarili ko na nagmamakaawa para hindi ako iwan. Saad ni Divina sabay sabunot sa kanyang sarili. Alam mo, ma'am, hindi naman pare-parehas ang mga lalaki. May mga matitino pa rin kagaya ni Terence. Mukha lang siyang loko pero mabait siyang tao. At isa pa, lahat ng naging ex niyan, ilang taon sila bago naghiwalay. At bilang lang sa kamay ang naging ex niya. Ibig sabihin, totoo kung magmahal si Terence. Dagdag pa ni Emily. Napaisip naman si Divina. Siguro nga mabuting tao talaga si Terence dahil nanggaling na rin yun mismo sa kaibigan niyang si Emily. Kaya naman susugal siyang muli. Hahayaan ni Divina na mahulog siya kay Terence. Sumunod na araw, nagulat na lang si Divina nang makita niyang ex-partner niya na si John. Nagbago na ang itsura nito, lubog ng pisngi. Sa tingin ni Divina, totoo ang balitang gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Anong ginagawa mo dito? Inis na sambit ni Divina. Umisi si John. Nandito ako para balikan kayo ng anak natin. Miss na miss ko na kayo eh. Naisip ko na mahal pa pala kita. Miss na miss? Sinong niloko mo? Sawa ka na ba sa mga babae mo kaya babalikan mo kami? Huwag mo akong gawing tanga dyan. Ni minsan hindi mo kami binigyan ng halaga ng anak mo. Mas inuna mo pa yung pambababae mo. Tapos ngayon magpapakita ka sa akin at sasabihin ng walang kwentang yan? Bring out your fun side with Piatos. Paalala from Apibon Kid. Ang batang may iron bestie, more gana sa kaninan. Mahalagang paalala, ang Apibon Kid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tigil na wika ni Divina. Patawarin mo ako kung nagawa akong mambabae at masaktan ka ng pisikal pero nagbago na ako ngayon. Naisip ko na mas mahalaga pa pala kayo kaysa anumang bagay sa mundong Ngayon ito. pa, naati ka na. Nakalimutan sabi ni John. Marahas na umiling si Divina. Hindi. Tigilan mo na ako. Tigilan mo na kami ng anak mo. Masaya na kami na wala ka. Sigaw ni Divina. Pinagtitingin na naman sila ng mga kasambahay ni Divina. Alam kasi nila kung ano ang kwento ng buhay ni Divina sa piling ni John. Asar na tumawa si John. Bakit? Masaya ka na sa driver mo? Akala mo hindi ko alam na nagkakamabutihan na kayo ng driver mo. Ang tanga-tanga mo, CEO ng kumpanya. Nagmahal ng driver. Hindi ba nakakahiya yun? Malakas na tumawa si John matapos niyang sabihin yon. Matalim siyang tinitigan ni Divina. Wala kang pakialam. Yung paggamit mo ng pinagbabawal na gamot, pinakailaman ko ba? Ibang-iba ng itsura mo dyan. Mukha ka ng adik. Dapat sa'yo mabulok sa bilangguan. Masaya ako na nagkahiwalay na tayo dahil hindi biro ang dinanas ko sa piling mo. Ang kapal ng mukha mo, saktan ako. Ang tanga ko dahil nagmahal ako ng isang katulad mo na mapang-abuso. Harap-harapan mo akong niloloko pero nagbulag-bulagan ako para sa anak natin. Pero iniwan mo pa rin kami. Umiiyak na sigaw ni Divina. Kaya nga nandito ako ngayon para humingi ng tawad sa'yo. At magsimula tayong muli ng anak natin. Magbabago na ako. Hindi na kita sasaktan. Hindi na kita iiwan. Mamahalin ko na kayo ng anak natin. Sambit ni John sabay lakad palapit kay Divina. Huwag kang lumapit sa akin. Diyan ka lang. Sa tingin mo ba, maniniwala pa ako sa kasinungalingan mo? Hindi.
Hindi mo na ako manloloko pa dyan. Umalis ka na dito bago pa ako tumawag ng pulis. Gigil na sambit ni Divina. Pinanlakihan siya ng mata ni John. Ang kapal ng mukha mong babae ka. Yumaman ka lang saglit, naging ganyan ang ugali mo. Kaya dapat lang talaga sa'yo na sinasaktan. At magsusuguri ni John si Divina nang dumating si Terence at sinuntok sa mukha si John. Natumba si John dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ni Terence. Hindi napansin ni John na kanina pa dumating si Terence at pinagmasdan ang kilos niya. Tumawag kagad ito ng pulis dahil inirecord ni Terence ang ginagawa at pinagsasabi ni John. Ang kapal naman ang mukha mo, saktan mo ang isang babae. Galit na sigaw ni Terence. Tila nababaliw na tumawa si John, sabay tayo. Ah, okay. Ikaw pala yung isang hamak na driver na nagpaibig kay Divina na tanga. Kahit kailan talaga, tanga ang babaeng yan. Magmamahal na lang sa isang driver pa. Nakakaawang nilalang. Sambit ni John, sabay tawa. Walang nakakatawa kung magmamahal ang isang mayamang tao sa driver lang o kung sino pa man. Bakit? Masama bang magmahalan ng mahirap at mayaman? Anong nakakatawa doon? Palibhasa kasi. Nilaso na ng droga ang utak mo kaya ganyan ka mag-isip. Imbis na ayusin mo ang buhay mo, lalo mo pang sinira. Hindi mo pinapahalaga ng mag-ina mo. Sinayang mo ang pagmamahal sa'yo ni Divina. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas niya para palakihin ang anak ninyo habang ikaw ay nagpapakasayang mambabayad ng bisyo. Ay, may padiretso pala ang puta. Anong klaseng ama ka sa anak mo? Pinya. Sino mo para sa iyo ang kaligayahan sa pamilya mo? Galit na sambit ni Terence. Bobo ang naglagay Wala niyan. kang pakialam sa buhay namin. Inayos yung At pintura. magsusugod si John para Hindi, suntukin si Terence. Pero agad na umiwas si Terence at saka sinuntok sa sikmura si John. Kasi hati nga. Pagkatapos ay malakas niyang sinuntok Hanggang pa ito doon. sa mukha. Hindi may palabas may padiretso rin. Dumugo naman ang ilong ni John May hanggang siya ay padiretso rin. natumba. Pag na ano siguro, Hindi ayun. niya makakakakinin pag inisip mo. Wala pa airport to. Na isang pulis. Siyempre makakakaliwa kang Salamat bigla. pamangkin sa pagtawag mo sa akin. Wanted ang lalaki ito dahil sa kasong pagnakaw at pagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Matagal na namin itong minamadsagan pero magaling magtago. Sabi ng tiyuhin ni Terence sa kanya. Walang anuman dito. Sana'y tuluyan ang makulong lalaki yan para hindi na siya makapumirwisyo Dito pa. pa ng pulis Tugon naman ni Terence. Tipid na ngumiti ang kaniyang tiyuhin at saka umalis na kasama si John. Nakihina namang napaupo sa lapag si Divina. Divina! Banggit ni Terence sa pangalan ng babae, sabay lapit dito. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Terence. Napaiyak na lang si Divina sabay yakap kay Terence. Hinaplos naman ni Terence ang kaniyang likuran at hinayaan si Divina na umiyak. Akala ko masasaktan na naman niya ako. Takot na takot ako kanina pero pinilit ko lang maging matapang sa harapan niya. Muling na balik sa mga alaala ko ang pananakit niya sa akin kung paano niya ako bugbugin. Walang hiya siya. Sana mabulok na siya sa kulungan. Umiiyak na sambit ni Divina. Yung pala pulis eh. Huwag ka nang umiyak. Wala na siya. At saka nandito na ako para protektahan ka. Walang ibang mananakit sa'yo pati na kay Krisha. Habang nandito ako, puprotektahan ko kayong dalawa at mamahalin ng buong puso. Wow. Naka-bag-bag. Guardian Day and Night Serum 84 spots during the day, repairs and recovers at night for rider and even schizo. Saan ni Terence sabay yakap ng higpit kay Divina. Mommy? Daddy? Bakit po kayo nandyan sa labas? Bakit ka po umiiyak, Mommy? Inosenteng tanong ni Krisha na kagigising lang. Kagad naman siyang nilapitan ni Divina sabay yakap. Wala anak, wala ito. Nagdadrama lang si Mommy mo. Ngumuso naman si Krisha. Ay, nagdadrama ka lang po ba, Mommy, para mayakap ka ni Daddy Terence? Tanulokso ni Pilya Krisha. yung bata. Natatawang tumango si Divina. Oo, anak. Tumawa naman sa likuran si Terence. Sinasabi ko na nga ba, crush talaga ako ng mami mo, Krisha.
Kumindag si Krisha. Oo nga po eh. Nagkukunwari pa si Mami na hindi. Ay, Mami, ikaw ha? Crush mo pala si Daddy eh. Tumatawang sabi ni Krisha. Hala, Mami, malilate na po pala ako sa school. Ihahatid niyo po ba ako? Mabilis na tumango si Divina. Oo, ihahatid ka namin ng Daddy mo. Mag-almusal ka na anak para makaligo ka na at magbihis. Yay! Sige po, Mommy! Masayang sabi ni Krisha at inasikaso na siya ng kanyang yaya habang si Terence naman ay nakatingin kay Krisha. Tumikim si Divina kaya napatingin sa kanya si Terence. Maraming salamat dahil dumating ka para ipagtanggol mo ko. Salamat kasi napakabuti mo. Hinawakan ni Terence ang kamay ni Divina. Lahat gagawin ko para sa'yo. Para sa inyo ni Krisha. Lahat gagawin ko para ipakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Na totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya sana, hayaan mong patunayan ang sarili ko sa'yo. Ipinapangako ko sa'yo na hindi kita sasaktan. Hindi ko gagawin ang ginawa sa'yo ng hayop na lalaking yun. Malawak na ngumiti si Divina. Alam ko naman yun. Kaya nga, hahayaan na kitang patunayan sa akin na karapat-dapat kitang mahalin. Nanlaki naman ang mata ni Terence. Talaga? Mabilis na tumango si Divina. Oo. Yes! Masayang sabi ni Terence sabay yakap ng mahigpit kay Divina. At pagkatapos ay dinampian niya ng halik si Divina sa labi. Ay, sorry. Sobrang saya ko lang kaya nahalikan kita. Saad ni Terence sabay kamot sa ulo. Ewan ko sa'yo. Magnanakaw ka talaga ng halik. Natatawang sabi ni Divina. Inihatid nilang dalawa si Krisha sa school. Masayang-masaya si Krisha dahil pakiramdam niya, buo na ang kaniyang pamilya. Matapos nilang ihatid si Krisha, nagpunta muna sa isang kilalang pasyalan sina Terence at Divina. Magkahawak kamay silang naglalakad. Alam mo ba, hindi na ako umasa na may magmamahal pa sa akin ng totoo. Kasi sobrang nadurog talaga ako sa ginawa sa akin ni John. Kaya binuhos ko na lang ang atensyon ko sa anak ko, pati na sa kumpanya ko. Saad ni Divina habang naglalakad sila. Pero nagkamali ka dahil nandito na ako na mamahalin ka ng totoo. Gagawin ko ang lahat para maalis ang takot sa puso mo. Nakangiting sabi ni Terence. Maraming salamat pala ha. Pasensya ka na kung naging masungit ako sa'yo nung una. Ang kulit mo kasi eh. Papansin ka. Feeling close ka agad sa akin. Nakangusong sabi ni Divina. Tumawa naman si Terence. Yun talaga kasi ang gusto ko. Ang mapansin mo ko. Ikaw naman kasi eh. Binihag mo agad ang puso ko. Kaya ayan tuloy. Palagi kitang naiisip. Sa tuwing susunduin na kita, kinikilig ako kasi makikita na naman kita. Weh, talaga ba? Baka kapag nasa inyo ka, busy ka sa mga babaeng nagkakandara pa sa'yo eh. Sabi ni Divina sabay irap. Tinawanan siya ni Terence. Hindi ako ganong klaseng lalaki na porke gwapo, hayok na sa babae. Hindi ako ganon. Ayokong makipaglandian lang sa isang babae. Gusto ko, seryosong relasyon. At isa pa, kapag may gusto akong tao, siya lang talagang gusto ko at wala nang iba. Kagaya ng sayo, gusto kita. Kaya hindi na ako nagagandahan pa sa ibang babae. Para sa akin, ikaw lang ang pinakamaganda. Tila musika naman sa tenga ni Divina ang mga sinabi ni Terence. Ang sarap pakinggan ng bawat salitang binabanggit ni Terence. Gusto ko lang tanungin ka ulit tungkol sa nararamdaman mo sa akin. Totoo ba na gusto mo na ako? Bumuntong hininga si Terence. Hindi lang kita gusto, Divina. Mahal na kita. At sigurado ako sa nararamdaman ko sa'yo. Maniwala ka sana sa akin. Tipid na ngumiti si Divina. Bakit nagawa mo pa rin akong magustuhan kahit na may anak na ako? Hinawakan siya sa magkabilang balikat ni Terence. Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo nung una, hindi hadlang ang pagkakaroon mo ng anak para hindi kita mahalin. Dapat nga, proud ka pa sa sarili mo dahil nagawa mong buhayin mag-isa ang anak mo. Mas lalo lang kitang hinangaan dahil doon, Divina. At isa pa,
Nakikita ko sa iyo na magiging mabuting asawa ka, kaya mas lalo kitang minahal. Eh ikaw ba? Mahal mo ba ako kahit na isang hamak na driver lang ako? Hindi mayaman ang pamilya ko. Wala akong may pagmamalaki sa'yo. Initian siya ni Divina sabay hinawakan sa kaniyang pisngi. Wala naman akong pakialam kung mahirap ka eh. Hindi ba ikaw nang nagsabi na walang masama kung magmahalan ng mayaman at saka mahirap? Mahal na kita, Terence. Mas lalo pa akong napamahal sa'yo dahil mahal mo ang anak ko. Kaya hindi na ako magtataka pa kung bakit daddy na agad ang tawag sa'yo ng anak ko. Gusto ka na nga niyang maging daddy talaga eh. Iyakap ng higpit ni Terence si Divina. Dali ng bolerong driver. Tapos yung anak bolero din. L'Oreal Paris Glycolic Bright Serum visibly reduces 57% of dark spots by L'Oreal Paris. Maraming salamat, Divina. Dahil tinanggap mo ako kahit na ganito lang ako. Ipinapangako ko sa iyo na mamahalin kita ng buong puso at higit pa sa buhay ko. Gumanti rin ang yakap si Divina kay Terence at pagkatapos ay masaya silang naglakad habang magkahawak ang kamay. Ilang buwan lang ang lumipas. Napagpasyahan ni na Terence at Divina na magpakasal. Tuwang-tuwa naman si Krisha dahil sa wakas, tuluyan na niyang magiging daddy si Terence. Hybrid na rin ang Tigo. Hindi maiyak ni Terence habang papalapit sa kanya si Divina. Ito kasing araw ng kasal nila. Marahang hinawakan ni Terence ang kamay ni Divina patungong na mga altar. China car. Silang dalawa at Yung ano doon yung nagsimula na Victor? ang seremonya. Yung Simulan natin ang pag-iisang dibdib nila Terence Aquino at Divina Kasi Aliendre. pagka mga kuwan kasi ang nag-hybrid, ang mahal na nang inaabot katulad ng Toyota na hybrid. Tinatanggap mo bang Yung muling kay matawag dito, dibdib si expand, Divina ano Aliendre? yan, Avanza na hybrid. Na magkabiyak ng iyong puso sa habang Yung buhay, velocity, sa hirap at ginhawa, sa Velos. sakit man o kalusugan at Oo, na mamahal mo hybrid. siya sa habang buhay. Napakamahal naman, Kahit sa sagradang 1.7. utos ng Panginoon, Kasi mantarang ganito, wala pang mabilis 1 na tumakbo milyon. si Terence. Yes po, Father. Tinatanggap ko po siya ng buong puso. Pumaling si Father kay Divina at ganoon din ang tinanong nito. Yes po, Father. Katulad na nga Tinatanggap ko po siya. gustong gusto ko dati. Mabilis na sagot ni Divina. Yung gustong gusto ko dati Nagpalitan na silang dalawa ng pagsuot ng singsing. At yung pagkatapos ay ini-announce ni Father na sila ay mag-asawa na. Oo. Masayang nagpalakpakan ng mga tao. parang ordinary na lang sa kalsada ngayon yun. Ay, hindi, yung pictures niya nga eh. Kaso ang problema ngayon, yung mga naglabasan ngayon, Masaya silang sobrang reklamo ng mga nakabili. mga kaibigan. Ang bilis daw ko, tapos ang tagal dumating ng pyesa. Lumipad sila patungong ibang bansa. China para kasi, doon mag-honeymoon. walang stock. Nanatili din sila doon Alam ng mo ilang naman yung mga linggo yan eh. para Basta China. makapamasyal bago umuwi ng Pinas. Daddy! Mommy! Sigaw ni Krisha habang naglalakad palapit sa kanila. Yes, baby? Ito pala, Saad ni Terence. ang Gusto ko po nag-design, ng Mitsubishi. baby sister. Oh, magkuha na Big pala girl yan, po ako may eh. collabs na Pero pala yung wala dalawa pang na yan. baby sister. Mitsubishi at Please, Hyundai. mommy and daddy, At saka gawa ano na nga po isa? kayo ng baby sister. Mitsubishi, Hyundai at Napangusap Nissan. sabi ni Krisha. Kaya pala ang, di ba dati? Nagkatingin na naman Kaya si walang Terence kumuha ng at Mitsubishi Divina. kasi napakapangit ng aircon. Okay, sige. Kita mo ngayon, kahit Magkakaroon ka L3. na ng baby sister basta Kasi binigyan para sila ng magpapakabait ka, kung na gamitin ang kasi aircon ikaw ng, mag-aalaga sa baby sister mo. ng Nissan. Wika ni Divina habang nakangiti. Namilog naman ang mata ni Yung Krisha. aircon, kalahati Yay! lang yung aircon Thank tapos you, naka Mommy. 21 pa Promise yan. po, magpapakabait Hindi ako. pa yan naka I will 18. do my best para alagaan ang baby sister ko. Niyakap ni Krisha Pero ang ang kanyang lamig ng mommy at aircon. daddy. Nagtawanan Ay naman dati ang ang mga Mitsubishi ito. pinakabulok ng aircon eh. Naglaro muna silang tatlo Nissan talaga, bago anong pinatulog Nissan si Krisha maganda sa kahit sa kwarto. bus. At nang makatulog Yung si bus. Krisha, Oh, kahit nga yung mga 323 ng na Mazda. Kasi Mazda pala yan. Kakuha na rin ng unang-una pa pala yan. Kasi Paano ba isa yan? magkapatid naman ang gusto may-ari na ng niyan anak eh. natin ng baby Ng Nissan sister. at Mazda eh. Kaya kumanda ka Kaya sa sobrang akin. lamag din yung Bibigyan Mazda kita ng 323. Nakangising sabi ni Terence. Malakas namang tumawa si Divina. Pero pag sa Ewan ko aircon sa'yo, talaga pinakauna sister ko. talaga. Kaya sumikat Pasaway ang ka talaga. yung van. Pasaway pala ha? Kasi di ba yung aircon nung Pinatungan ka agad ni L300 na At nagsimula na sila yung L300 na FB, hindi yung Abans, ano, ang ilang Versa buwan. van. oo, Nalaman yung ni Versa. Divina na siya ay Napakapangit ng aircon.
Sobrang saya ko, misis ko. Kaya tinalo sila ng kwan ng isang Laki ng motor pero ang ano ng aircon. parang sa sobrang laki niya, hilaw ang aircon. Mamahalin ko kay ni Grisha pati ng anak natin. Mangiyak-ngiyak ng wika ni Terence. Hilaw ang aircon. Lahat ginawa ni Terence Sa para laki ng compressor, no? alagaan si Divina. Kahit na naging mahirap sa kaniyang Dati paglilin kong ito. nanawaan ako ng kapapaayos. Bakit ka umiiyak? Sa una, okay, pag Nag-aalala bagong kami linis. ni Terence na malimpungatan siya at Eh, wala naman daw umiiyak si problema. Divina. Pag nakaisang linggo, Gusto lalo pag ko. hindi mo ginamit, Gusto kong kumain ng Wala mangga. na. Please, ibili mo ako ng mangga. Paturi pa rin siya Hilaw na hilaw ang aircon. Kaya mo naka-blower na. Napagkamot si Terence sa ulo nang makita niyang alas 3 na pala ng madaling araw. Madaling araw pa lang, misis ko. Hindi ko alam kung may bukas ng palengke. Lumakas Mabuka naman ka. ang pag-iyak ni Divina, kaya nataranta si Terence. Gusto ko ng mangga. Please, gusto ko talaga ng mangga. Rumaragasa ang luha ni Divina, kaya naman naawa si Terence. Kahit nilaantok pa, ay kagad siyang nagbihis upang maghanap ng mangga. Traffic. Sige na, huwag ka nang umiyak. Maghahanap na ako ng ginagawa. mangga, Kasi okay? may kinate yung kalsada. Sabi niya kay Divina habang pinupunasan ang luha nito. Kaagad na tinawagan ni Terence ang kaibigan niya na may puno ng mangga. Mabuti na lang at gising pa ito dahil naglalaro ito ng online games. Sige pre, pumunta ka na lang dito. Sabi ng kaibigan niya sa kabilang linya. Maraming salamat pre. Tapos Pupunta pagdating na niya, ako ayaw dyan. naman kainin. Sambit ni Terence at saka ibinaba ang tawag. Malawak ang ngiti ni Divina nang salubungin niya ang kaniyang asawa. Wow! Ang lalaki naman ng manggang ito. The best ka talaga. Hinalikan ni Divina sa pisngi si Terence. Hinugasan ni Divina ang mangga at pagkatapos ay inilagay niya ito sa basket bago nagtungo sa kanilang kwarto. Itinabi ito ni Divina sa kaniyang Hindi higaan. naman kakainin. Nagtataka namang napatingin si Terence. Bakit katabi mo ang mga mangga? Hindi ka ba kakain yan? Takang tanong ni Terence. Nakangiting umiling si Divina. Parang ang liit ng Hilux lang. Parang ang liit ng Hilux eh. Ganyan yung sakyan nung nag-vlog si Soto. Hindi. Gusto ko lang silang pagmasdan. Grabe ang cute nila. Mukhang mani ba na lahat? Napaghamot na lang ng ulo si Terence. Walang Inisip na lang niya na ganito siguro kapag nagbubuntis ang isang babae. Sumunod na araw, naalimpungatan na naman si Terence dahil umiiyak na naman si Divina. Bakit, misis ko? Anong problema? May sakit ba sa'yo? Pantakas daw yan, Tanong niya kaya sabay mabilis. punas ng luha ni Divina. Kaya for escape. Wala, mister ko. Gusto ko lang kumain ng lumpiang toge. Gusto ko talaga yun. Wala na. Umiiyak na wika ni Divina. Okay, sige. Dito ka lang. Ipagluluto kita ng lumpiang toge. Saan ni Terence? Nagliwanag naman ang mukha ni Divina. Salamat, mister ko. Agad namang nagtungo si Terence sa kusina. Kahit na antok pa siya, naghanap siya ng regalo para sa lumpiang toge. Mabuti na lang at may natira pang lumpia wrapper. Napaso pa nga ng mantika ang kamay niya dahil nakapikit pa siya habang nagluluto. Antok na antok pa kasi talaga siya dahil alas 2 pa lang ng madaling araw. Nang matapos makapagluto si Terence, mabilis siyang naglakad patungo sa kanilang kwarto. Pinagmasdan niyang masayang kumakain ng kaniyang asawa. Napangiti na lang si Terence. Naisip niya na hindi pala biro mag-alaga ng buntis pero gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para alagaan ang kaniyang mag-ina. Sunod namang hinanap ni Divina ang siopaw. Agad naman siyang binilhan ni Terence pero nagtataka siya ng kainin lang ni Divina ang tinapay ng siopaw. Bakit, misis ko? Hindi ba masarap ang laman ng siopaw? Takang tanong ni Terence sabay kain ang mga laman ng siopaw. Basta, ayoko. Gusto ko tinapay lang. Ikaw na lang ang kumain yan. Saad ni Divina habang kumakain ng tinapay ng siopaw. Kinain na lang ni Terence ang mga laman ng siopaw kaysa masayang pa ito. Basta masaya siya na masaya ang kanyang pinakamamahal na asawa. Dumating ang araw ng panganganak ni Divina.
Sobrang taimtim na nagdasal si Terence para sa kaligtasan ng kaniyang mag-ina. Nakakintay, parang Mabuti na kaya tersera lang nailabas kung ni pumikap. Divina ang kanyang anak ng Parang normal. nakatersera kung Kahit na pumikap. malaki ito, tuwang-tuwa si Terence nang masilayan niya ang kanilang anak. Napakaganda ng anak natin, misis ko. Kamukhang kamukha mo. Sambit ni Terence habang nakatingin sa kanilang anak. Siyempre naman, maganda ako eh. Tumatawang sabi ni Divina. Todo alaga ang ginawa ni Terence para sa kanyang mag-ina. Kahit wala pa siyang maayos na tulog, hindi niya inayaan si Divina na kumilos. Siya ang nag-aasikaso ng lahat kasama si Krisha. Daddy, matulog ka na po kaya. Ang laki na po ng eye bags mo. Alam ko po na wala ka pang tulog kakalaga ng baby sister ko. Sabi ni Krisha habang nakabantay sa kaniyang kapatid. Hindi pwede anak eh. 400 siguro. Ayos lang naman si Daddy. Hindi naman Kaya pwede mo ba? makasot dito. Baka mga Sagot naman mahigit ni pa. Terence kahit talagang mabagsak ng talukap Baka niya. mga mahigit pa 400. No, Daddy, sleep ka na po. Ako muna ang magbabantay kay Bibi. Kapag po umiyak siya, gigisingin na lang po kita. Talaga anak? Thank you anak ko ha. Sige, sleep lang saglit si Daddy ha. Sambit ni Terence at saka ipinikit kagad. Pero sa Cebu yung ano doon, kahit 125 pwede na. Nakatulog si Terence dahil antok na antok siya. Nagising naman si Pinayagan na. Davina at pinagmasdan ng asawa niyang Dito ay pinipetisyon niya to kahit 150 man lang pwede. Ayaw pa yan. Alam niya kasi kung gaano kahirap ang ginawa ni Terence para lang mabantayan sila. Nakulat na lang ay 150 hindi pwede ito na rito matulog. dapat. Sobrang Yung malalaki kaya lang. nararamdaman ni Divina dahil Mabibigat. binigyan siya ng mabuting asawa. Baka Kagaya naman ni Terence. pwede Binigyan i-aerox siya dito. ng buong puso pati na ang anak niya Yeah, si unima Krisha. Mata kasi mabigat na Ilang kasi. buwan pa ang lumipas ay Scooter tuluyan kasi. ng magaling ang mga tahi ni Divina. Salitan sila sa pag-aalaga ng kanilang anak at mas lalong lumabas ang pagiging maalaga at mapagmahal ni Terence. At habang lumalaki ang kanilang anak, hindi niya ipinaparamdam kay Krisha na iba ang kaniyang ama. Pantay lang ang pagmamahal ni Terence sa dalawa niyang anak at tinuruan niya pa ito ng mabuting asal. Mas lalo ring ipinadama ni Terence ang pagmamahal niya kay Divina. Ang bilis ng panahon, no? Ang laki na ng anak natin. Salamat dahil napakabuti at responsable mong asawa. Salamat dahil palagi mong pinaparamdam sa akin na mahal mo ako. Wika ni Divina habang nakayakap kay Terence. Walang anuman, misis ko. Palagi ko talagang ipaparamdam sa'yo na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. At hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw lang sapat na. Period. Tapon susi. Sambit ni Terence, sabay tawa. Natawa na lang din si Divina. Marahan siyang hinalikan ni Terence sa labi. Masaya silang naglakad papasok ng bahay habang 16.6 buhat ang kanilang pinakamamahal na kilometer mga per anak. liter. Napagtanto ni tukod Divina na. na hindi naman pala masamang sumubok muling magmahal. Lalo na kung ang taong mamahalin mo ay karapat-dapat na mamahalin ka ng buong puso at walang pagkukulang. Maraming salamat po sa inyong Grabe ang tipid. pakikinig. At sana 16.6 nagustuhan niyo ang kilometer kwentong per liter. pag-ibig ni Terence at Divina. Ayos. Muli, ito po si Tales of Punta na sa Siren expander at 10 hanggang lang. sa ating muling kwento. Maraming salamat po. Si expander 10 kilometers per liter lang yun. Lalo na ito pagka nakapag-maintenance ng Nurture a gifted brain. nakapag-change oil. Raise a Kasi gifted nung kid una si Kwan, with Promen. 8 kilometers lang yung per liter. Late for work? Nung hindi pa nakakapag-change oil. With Nivea Men Cool Kick. Pander. Active you. Oo. Nung makapag-change oil, like 10 siya. 10 kilometers per liter siya. Ito, 16.5 kilometers o 16.6. Chapter 1. Umiikap nung lumabas si Isabela mula sa kanyang maliit na tahanan. Madilim pa sa labas at napakatahimik. If you can see my mirror, I can see you. Dahil kailangan niya magpakain ng mga hayop at magliligo o mali ng patanim.
Good morning, Isabella. Mabuti naman bumangon ka na. Napapangiting bati niya sa sarili. Gusto na niya yung ginagawa dahil wala namang gagawa nun para sa kanya. 2 patong na ang suot niya sweater, ngunit nangangaligig pa rin siya sa lamig. Napakalamig naman. Nakakatamad lumabas ng bahay. Pinagkiskis niya ang mga palad para sa kaunting Karon ng patay. Ay siya lamang ang nakatira. Ayun. Sana man lang may makakwentuhan ako tuwing umaga habang nagkakape sa ganitong kalamig na panahon. Pero sino ba namang nanaisip tumira kasama ko sa lugar na to na napag-iwanan na ng modernisasyon? Hindi wala akong kuryente. Aniya sa kanapailan. Wala siyang balita kung ano ang nangyayari sa mundo. At para sa kanya ay mas mainam yun. Minsan lang kung makapanood siya ng telebisyon. At yung mga pangtanghali lamang. Bihirang-bihira dahil kapag lumuluwas lang siya sa bayan, ay saka lamang siya nakakakita ng telebisyon. Nag-init muna ng tubig si Isabella bago tumuloy sa maliit niyang kayuban. Meron siyang ilang baboy at manok. Ibinibenta niya ang mga yun at ang natitira naman ay para sa kanya. Hindi niya kailangan ng pera dahil hindi siya magugutom sa lugar na yun. Hindi pa siya nakakagraduate na pumanaw ang lola niya. Wala na siyang magulang. Tinagay ng landslide ang mga ito noong bata pa siya. Nasanay na siyang ang lola niya ang kasama sa kanyang paglaki. Isang malaking dagok ang pagkawala ng lola niya. Ngunit kinaya naman niya. Mahigit isang dekada na rin mula nung iwan siya nito mag-isa. Naiwan sa kanya ang isang maliit na tahanan na gawa sa bawang at kung ano-anong kahoy. Sa pagpapaayos ng bahay na yun niya lang kinakailangan ng pera. At kadalasan ay sa tuwing binabagyo lang naman ang probinsya nila. Hindi na natapos ni Isabella ang high school. Napakalayo kasi na eskwelahan. Ilang oras bago siya makarating noon sa eskwelahan. Bukod pa sa kakailanganin niyang magtrabaho kasabay ng pag-aaral. Pinili niya ang alagaan na lang ang lupang meron siya at namuhay roon ng tahimik at mag-isa. Siguro may bigyang pakipot dyan. O may aksidente. May ano eh, At ang lola niya ang mapilit na patawag niyan. siya. Kaya nang mawala ito, may ginagawa. na rin siya. Naging kontento na siya sa buhay na meron siya. Napangiti si Isabella habang nakatingin sa lunti ang paligid ng kanyang bahay. Unti-unti nang sumisingay ingay pa naman yan pag pumapalo. Ano bang masama sa pagiging kontento? Hindi naman ako mahirap na mahirap. Wala man ako maraming pera, walang kuryente at Billionaire eh. pero hindi naman ako nagugutom. Patuloy niya sa pagkausap sa sarili na parang baliw. Eh bakit ba? Wala namang mangja-judge sa kanya roon at mag-isa lang siya. Wala rin siyang reklamo kahit mamatay siya sa lugar na yun ng mag-isa. Wala siyang pamilya. Tanggap na niya yun. Nariyan naman si Bagsik, ang aso niya. Guilty. Nariyan din si Mengay, ang pusa niya. Masaya na siya sa mga ito. Huminga ng malalim si Isabella at saka nagtimpla ng kape. Magaling ang Hilti sa jackhammer at saka chinso. Pinuntahan ng mga tanim ng repolyo. Meron na roong maaaring titasin. At Magaling yung plano niya iulam sa tanghalian. sa grinder. Pasipol-sipol pa Mahal siya nga lang. habang naglalakad. Ngunit nahinto nang may nakita siyang taong nakadagan sa ilang bahagi ng tanim niya. Nag-atubili siyang lapitan ng estranghero. Buhay pa kaya ito? Takot niyang tanong sa sarili. Lakas loob siyang lumapit at itinihaya ang lalaki. Napakadungis nito at duguan. Manong? Aniya habang niyuyugig ng marahan ng lalaki. Hindi ito nagigising. Dinaman niya ang pusuhan nito at pinakaramdamang mabuti kung may pusuhan. Bakit tinrailer pa? Buhay pa. Aba kasing ano lang yan. Manong? Hindi ka, bakit tinrailer pa? Baka icebox lang kukunin. At nagpa-atras siya ang dulita nito. Maliit lang siguro. Ngunit sablit na sablit na ngayon. Pumigil na naman ito at hindi na dulian pa. Alam ko na. Siguro kargahan ko ng tubo. Yung mga tubong malalaki mahahaba. Tapos may driver din yung nasa likod. Bakit yata ang likod ko? Ang bigat mo naman, Manong. Tawahon yan eh. Reklamo niya. May hatak-hatak na ano tubo. Pinayaan na niya. Para yung ano, ang hatagin si yung ano pang tulay. Wala naman Yung siyang beam magawa at mas na importante simento. ang estranghero. May driver din yung sa likod. Oo, yung mababa lang, di ba? Dumaan sa baha. Ligo yung ano eh. Lalo pa Yung sa- driver doon sa likod eh. Loko. Inigasan niya ang lalaki at pinalitan ng damit. Ako
ako nakakita ng ganyan sa dyan sa may Cuenca. May driver yun. Nung ginagawa yung pier sa Batangas, ay dyan nadaan yung mga truck na nagkakalgang gano'n. Ay, ang lilikuan kasi yung kantong ganyan, kantong sarado, hindi yung paliko na gano'n, hindi payuto. Paano kaya ito ka kung papalusot nito Alam ko ang nagmamaneho ako ng trailer alam ko kung hindi kakasya Puta ka, sabi ko, bakit nung habang naabante yung trailer, ang takbo nung likod ay padiretso. Puta ka nang matingnan ko yung may driver pala dun sa ilalim nung... Yung hatak-hatak na yung driver Pinagmasta ni Isabela ang mukha ng lalaki. Sabi ko yung pala yung... Hindi ka naman mukhang masamang tao. Pero anong ginagawa mo sa talinong ko ng ganun na itsura mo? Ang Ford, iba ang pagkapula, no? Ibang may kanya-kanyang pula. Hindi naman siya sasagutin. Kung nalaglag nga ito mula... Isang pagkapula niya na nung mo. Yun. New Ascended Kit from Wyeth. Get more nutrients to help catch up on height growth. Isang maligayang Jockey Mother's Day sa mga pinaka-favorite. Pares na pares ng pagkapula nung Eco mo. Raptor. Mixi yung Ito ay tinapat dyan sa Raptor. Itong ganitong model. Yung Estrada ando sa Ranger. Ayan na yung niya. Bulbar na sa likod Diba? Yung ganda Oo, ganun. Lalo siguro pang kung stainless, ang ganda tingnan. Dami maiinggit nun. Napakahirap magpakinis. Ito yung relax. Napakahirap magpakinis ng stainless. Wala kasi welding mo, walang kabutas-butas. Kasi siya, ngunit nakakita naman siya ng tao. At alam niya hindi ordinaryo ang kakisigan ng lalaki ito. Wala sa iratsa nito ang tindero sa palengke sa bayan. O kaya ay yung driver ng jeep na nasasakyan kay patungong bayan. Ano kayang pangalan mo, Mano? Ilang minuto pa niyang pinagmasdan ng estranghero bago na pa siyang tumayo at ayusin ang mga nasirang panatan. Tinignan niya kung ano pa ang mapapakinabangan. Pinalas-malas at kaunti na lang doon ang makakain pa niya. 2 linggo pa bago siya babalik sa bayan. Ibibenta niya ang ilang gulay at manok kay Aling Pepita. Si Aling Pepita lang ang binibentahan niya sa palengke. Kaibigan ito ng lola niya, kaya binibili ang mga pananim at ang alaga niyang hayop. Naaawa rin siguro ang matanda sa kanya dahil alam na mag-isa siya. Kaibigan niya rin ang apo nitong si Rose. Dumadalo sa kanyang kaibigan kapag nasa probinsya ito. Tagal na rin itong naninirahan sa Maynila, naroon kasi ang trabaho nito. Kapag nakikita sila, panay ang kwento nito tungkol sa Maynila. Ipinapakita ang mga makabagong gadgets at kung ano-ano pa. Nais pa nga siyang igawa nito na Facebook ba yun? Hindi niya na matandaan. Ngunit ani naman niya yun kung wala naman siyang cellphone. Ang sabi pa ni Rose ay maganda raw yun upang konekta sa mga kaibigan at pamilyang nasa malayong lugar. Nakakakonekta ba yun sa kanilang buhay? Dahil buong pamilya niya ay sumalangit na. Si Rose lang din ang kaibigan niya at wala nang iba. Iniwan muna niya ang lalaki at pinulot ang mga pananim ng lasagan. Ipapakain niya na lang ang mga yun sa mga alaga niyang baboy. At least tataba ang mga alaga. Pati yan doon sa kila Imam, piyesta din, di ba? Natawa siya sa Kuya Iko? Hindi, kinaiman. Doon sa pinunta, di ba nagpunta tayo yung may nagtitinda ng lato-lato, gano'n. Anong lugar yun? Alalo. Kakauwi nga lang niya mula sa pag-aabang kung may dara ang sasakyan na patungong bayan. Ngunit biglo siya. Isang Pascual, ano? Ngunit walang huminto para sa kanya. May schedule ang dating ng habal-habal. Barangay Alalo. Si Mang Ireneo na may-ari ng habal-habal na sinasabi JP. ay dumarating. Barangay San Mariano. Bibili na niya lang. Kila JP Pista. Ang usapan nila ay sa makalawang minuto siya nito daraanan. Yung doon sa may ilog? Hindi. Ay may jeepney ng sa'yo? Kala ko dun sa pinunta natin ng binyag. Ipapasarap ka na yata sa pagtulog. Hindi ka ba nakukutom? Yung doon sa may didin? Halos pabulong na wika niya sa lalaki. Parang hindi nga angkop na tawagin niyang Manong ang lalaki. Baka mas matanda pa siya dito. Sa palagay niya ay nasa 25 lang ang edad nito. Napakakinis pa ng balat kahit pa maraming sugat.
Nahawakan niya ang kamay nito nang minsang mimisan niya ang katawan. Iblinag ni ano yan, ni yung pulis na vlogger na babae. Ano ba kayo, Ford? Naman. Sabi nyo ito sira, yung pala hindi. Mas malaki pa yung gastos ko kaysa presyo nito. Naniniwala pa rin pala siya sa fairy tale. Inalog niya ang ulo bago mo niya maisip na ang estranghero ay isang prinsipeng hinihintay niya para alisin siya sa lugar na yun at dadalhin siya sa isang palasyo. Ang problema sa Ford, halimbawa, nagpalit ka ng clutch. Wala, hindi pa pwedeng hindi mo i-computer uli. Probinsyana siya na pag-iwanan ng modernisasyon. Eh, yung computer box niya mismo, yung pang-computer niya, pang-setup, 25,000 na. Nagarating sa buhay niya para At pag-ordinary ka lang mekaniko. Wala na. Nasa ganoong takbong isip niya nang makarinig siya ng pagbubuo. Automatic na lumapit siya sa Ordinary kang mekaniko. Tinitigan niya itong mabuti at ganoon din ito Ayun sa na yung ano lang yan eh. ang mga kilay nito at tila Ano ka bibili niyan? Yung pang-program, kasi ipa-program uli yung transmission pagka pag naikabit mo, oo, alam mo ikabit, madali. Ang problema yung pag-program. Program mo. Hindi rin kita kilala eh. Ngayon gising ka na, Tapos pwede ka na bang pag magpakilala? pang-program pa lang, Kumikit 25,000 ang na. lalaki at pagdilat ay Tapos sa Ford mo lang magagamit. Uy, untag niya rito. Yung sana ang bibilhin ko dati. Sabi ko, anin ko naman to. Kinuha ko na yung pan-check. Yung kasi sa akin, na-check kung ano sira. Pero hindi mo siya pwedeng ma-program. May pagkamistiso ang lalaki. Pero pwede mo i-delete. Ano pala kung banyata Oo. ito? Ayun. Kung English Bawa, naka-check engine. Matatagal mo yung check engine, pero nandun pa rin yung problema. hindi ko matandaan ang pangalan ko. Nito na mas nagpasakit yata ng ulo ni Isabela. Sasabihin niya, kung clutch ang may problema, kaya nalaman kung clutch ang may Baka problema. mamaya, masamang tao ka pala, Yung Ford isa dati. kang wanted. Natetest naman yung clutch, kaso hindi mo maaayos. I seriously don't remember my name. Nito. Puto no. Natigilan siya. Naintindihan naman niya ang sinabi nito, ngunit nakaka-intimidate pa rin. Pinakamaganda nga na Halata walang kasi ang photon. pagkasosyal sa pagkakabiglas Sa nito lahat ng ng mga mga China. salitang Ingles. Oo. Pinakamaganda ang photon. Anong akala Photon mo? talaga. Hindi kita Matibay pa. maiintindihan? Nangahaba ang uso niyang tugon Kaso ng yung van makabaw. nila na maganda, yung Traveler. So, paano na? Napakamahal din Ano yung gagawin mo ngayon? Nasa buhay ng lalaki ang noon ito. Pag assembled kasi sa Philippines yan eh. Hindi niya nga pala Hindi yan dapat talaga katulad ng mga iba na dahil kakagising lahat galing sa ito ibang sa bansa. isang mahabang pagtulog. Eh yan, At dito sa ako, sa Bulacan yan. malamang ay naguguluhan pa rin ito sa sitwasyon nito ngayon dahil wala itong maalala. Kumain ka muna. Ilang araw ka ng tulog at walang kain. Sabi niya dito kapag kuwan. Lahat ng Naganda si service ng Isabela ni JNT, pagkain na photo. inilagay yun sa papag. Sa kung saan JNT, nakahanda sigurado ang photo estranghero. niya. Tinulungan niya ito bumangon. Quezon City dati, ilan libong piraso ang binili niya ng mga tram na ang ilang pasan ito sa yung gano'n, yung katulad ng kay Matagal Check. lang ng lalaki yung Daan pagkain. libong piraso yan. Halos lahat ng barangay na Quezon City. Hindi Meron. kumakain ng Ha? ulam. EK na yan? Nakataas ang isang kilay na sabi sa lalaki. Noon lang kinuha ng lalaki ang kutsara para kumain. Noong una ay nag-aalangan pa ito sa pagkain. Ngunit sa huli ay nakatutunghirit ito ng kanin. Tinanggal na yung Dalawang malaking araw pa island. namang natulog. Oo. Gusto kong tanungin kung paano ka nahulog mula sa bangin patungo rito sa lupain ko. Pero paano naman ngayong wala kang naaalala? Ani Isabela sa lalaki. Nahulog ako sa bangin? Tanong nito. Hindi rin ako sigurado. Pag-amin niya. Pero palagay ko ikaw lang ang nangyari sa'yo. Napakadungis mo at puro sugat nung natagpuan kita sa taniman ko. Natulala ang lalaki. Marahil ay pilit na inaalala ang nangyari. Mas enjoy ang snack time pag may snack kakulitan with Royal. Bakit yun? Alin, 400 lagi yan tayo. Parang ano lang ah. Sniper? Sabi ay wala. Kahit pa talagang pangalan mo, hindi mo alam. Pangungulit niya. Umiling ito. Huminga siya ng malalim at siya na lang ang ipakilala. Ako si Isabela. Iniabot niya rito ang kamay at tinanggap nito iyon. Mahina ka pa, kaya hindi ako matatakot na patirahin ka rito sa bahay ko. Pero bawal kong mawak ng kutsilyo at matitigas na bagay tulad ng kahoy. Panonoorin kita magkabot kung kinakailangan. Banta niya sa lalaki. Hindi ako masamang tao, Isabela. Hindi mo Paano nga ka kilala. nakakasigurado? Mm. Eh wala ka nga matandaan. Basta sumunod ka lang sa akin. At kung gusto mo naman, pwede ka rin
Tinabalaan na kita na hindi biro yun. Aalis ka rito ng madaling araw at darating ka sa bayan ng gabi dahil hindi naman patag ang lahat ng daraanan mo. Just tell me not to go. Anito. Bawal mag-ingles sa bahay ko. Seryosong tugon niya. Sa ulat nga ay humiti ang lalaki. Natigilan siya roon ng ilang segundo. Wala akong gagawin masama sa'yo, Isabela. Huwag kang mag-alala. Paano hindi ako mag-aalala? Tayong dalawa lang ang narito. Walang kapitbahay. Walang makakarinig sa akin kahit humiyaw ako. Nabura ang ngiti sa labi ng lalaki at hindi na nakatugon pa. Nakonsensya ng bahagya si Isabela. Natutorture yata niyang lalo ang isip ng lalaking hindi makaalala. Habang nandito ka, dapat may pangalan ka. Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Lucio. Pag-iiba niya ng usapan. Wala akong maisip. Sagot nito. Carding kaya? Ay wag, hindi bagay sa'yo. John kaya? Umiling si Isabela. Masyadong common. Sandali. Aniya sabay kagat sa kuko ng hintutulo. May kinukwento si Rose na lalaking crush niya. Artista raw yun eh. Ano nga bang pangalan? May bilog ka dyan? Bilog na? Pilit na inalala ni Isabela ang pangalan ng crush ng kaibigan. Bakit? Kung bakit na naman kasi wala siyang kilala. Android ka? Dalawa yung saksakan dyan, ha? Pero ay nakatingin nga sa kanya at naghihintay. Ha? Isa lang. Isa lang ba? Hindi nga. Hindi ko talaga maalala eh. Yung idol na lang ng lola ko. Mabutin mo yan. Ricardo Caldoso. Okay ba sa'yo ang Ricardo? Tumango ang estranghero. Umiti si Isabela. Karding Bagay din. naman dito ang pangalan ng artista dahil kay kisig nito. Kung gusto mo nga palang maligo, may banyo rin sa likod ng bahay. May mga damitin si tatay na pwede mo munang gamitin. Civic po. Yung suot mo ngayon, sa tatay ko yan. Yung mo ko si Ricardo May para mag-gusto ano ng yan? kasuotan. May Nasa ng mga suot ko nung makita ano to, mo. may Nilabhan ko na. may ano Kaso sila. sira-sira na eh. Grupo. Baka hindi mo na Mga rin ganyan. magamit. Dali Sa mo na Green rin Hills, mga pag-aalis ganyan. ka na. Tsaka yung Salamat, box Isabela. type. Jelly oh. Sinserong pasasalamat ni Ricardo sa kanya. Ay, 700,000 Tumango lang. lang siya at lumabas na. Yan. Ano kaya ang totoong pangalan ni Ricardo? Anong Nung lasang kamukuha tao ko nga ng kaya ganyan na ito? binibigay sa amin. Ilang araw Hindi yan na ang hinihintay gusto ang ko. mga sagot sa tanong na yun. Ngunit sa minalas-malas, Pero yan oh, di ba? Ang liit ng compartment sa likod. Pag binuksan mo po, sobrang laki. Tiwala sa mga tao. Nakaano sa loob. Marahil ay dahil wala pa namang sumamantala sa kanya Tama, sa layo ng kabilang sandalan. sitwasyon niya sa buhay. Layo Ngunit po. ang pumupot ng estranghero sa bahay niya ay may dala pa rin kaba. Ang ganda ng mukha. Maliit na kaba lang naman. Alam Isang ka nga niya, pagaling tapos kasi yung sa performance isip niya na tila pagtakbo, ang ganda. kumikontra Kapag ini-imagine niya masamang tao si Napakatipid Ricardo. pa sa gas. May maitutulong ba ako sa'yo, Isabela? Napaigad si Isabela. Nakasquat siya at nagpapakain ng aso. Muntik siyang tumibuang sa lupa. Naku, Ricardo, Si Iko. bakit ba naman nagugulat Iko. ka? Sa susunod, mag-iingay ka kapag naglalakad para hindi ako nagugulat. Sorry. Hindi mo ko kailangan tulungan dito. Kaya ko na to. Ang kailangan mo, maligo dahil ilang araw ka ng puro punas lang. Pinupunasan mo ko araw-araw? Gulat nitong tanong. Hoy ha, baka kung anong iniisip mo. Defensive niyang wika. Wala akong iniisip na masama. Anito, nakangiti. Sandali lang, ipag-iinit kita ng tubig. Mabilis na nag-walkout si Isabela dahil sa pagkapahiya. Habang nagsasali ng tubig ay panay ang pagsaway niya sa sarili. Hindi siya dapat nagre-react ng ganon na parang guilty siya kahit wala siyang ginagawang masama. At ngayon, ipinag-iinit pa talaga kita ng tubig ha? Kakapalit lang ng water Aniya pump. habang nakatingin sa malaking palayo. Ah, yung isa pala pinalitan ng water pump. Hindi pala yung kay Maymay. Pinagagawa niya. Paanong mag-iinit ng Yung si sariling Batman tubig na pala. panligo si Ricardo? Kung iika-ika pa itong maglakad at palagi nakaharap ng isang kamay sa tagiliran. Hindi nito kakayanin Pala nga ang yung huli dala ng ni tubig. Tintin. Dahil maging siyang doon na lumaki ay hirap pa rin maligo nang hindi nag-iinit ng tubig. Isabela, ilang metro ang layo ni Ricardo sa kanya. Pasensya na sa abala ha. Walang problema, aniya. Basta magpapakabait ka lang, okay ako. Wala naman akong planong masama sa'yo. Uunahin ko pa ba ang pagpaplat ng masama bago ang pag-aalala sa nakaraan ko? Nililinaw ko lang naman,
Siyempre mag-isa lang ako dito. Dapat ako mag-ingat. Ang pamilya mo, nasa? Makikitang kasabay na Triton. Sumalangit na silang lahat. Sama naman na labas ng Starix na ano. Naikwento niya rito ang summary ng buhay niya habang hinihintay na kumulo ang tubig. Nakinig naman ng lalaki at Stargazer naman yun. Hyundai. Hindi ka naawa sa akin? Stargazer. Nakangiting tanong niya. Ang inano nila si Tarik. Mas nakakaawa ako. Tugon nito. Sama. Stargazer. Hindi ko alam kung may Ang pamilya ganda ako ng o likod ano. niya. Na hindi Parang ko alam ang labina. pangalan ko. Pero yung harap Natawa ang si Isabela mukha at ang sumang-ayon. pangit. Parang bangka. Tama yan. Naiinis kasi ako kapag kinakaawaan ako. Ganoon silang lahat sa bayan kapag nilalaman nila ang kwento ng buhay ko. Binuhat ni Isabela ang palayok at isinalin ang laman niyon sa isang timba. Ako na bubuhat yan papunta sa banyo. Puro ba naman ngayon? Tigil ni Ricardo nang akmang bubuhatin niya ang timba. Uso ngayon yung ano, pick up eh. Ako na. Baka Pick magdugo up pa pala. ang sugat mo pag nagbuhat ka ng mabigat. Sanay naman ako rito, kaya okay lang. Naging abala na si Isabela sa pagdidilig ng pananim habang naliligo si Ricardo. Mga pechay, gandahan niyo ang tubo para hindi magreklamo si Aling Pepita ha. Pagkausap niya sa mga pananim, nakasanayan niya na yun. Wala naman kasi siyang makakausap doon kundi mga hayop at halaman. Ay, pechay na buhay. Gulat na bulalas niya nang mapatingin kay Ricardo na kalalabas lang ng banyo. Nakatapos lang ito ng tuwalya. Tumutulo pa ang tubig sa katawan nito. Parang nagulat pa ito sa reaksyon niya. Ricardo! Halos pasigaw dahil malayo-layo ang lalaki. Huwag kang lalabas sa banyo ng ganyan. Magdala ka ng Ha? Malakas din itong Patalastas na naman. Lalakas siya. Parang may tama. Itim. Hindi. Isa ako niya na YouTube. New Pantene Nourish Shine. Diba? Wala The naman. only shampoo I trust for hair that shines. Ay, nako. Ang tanong. Napilitan siyang lumapit. Ang sabi ko, Ano yung mga lumang Hilux. huwag kang lalabas ng Ang banyo lilit ng ng gulong. katwalya lang. Sa susunod magdala ka ng damit Beach tulad unit ng kasi yan. buntis. Ganyan dati mga mobile. Anito. Okay. Ngayon, puro Sorry Ford. Tumalikod na ito at pumasok sa bahay. Huminga ng Pero sa malalim stock si na po, Isabela puro naman habang nabara. pinagamas ng palayo ang iikaikang lalaki. Paano kung hindi pala si Ricardo ang nagpa-plot ng masama? Paano kung siya pala ang magkasala dahil sa ginagawa nito? Ganoong first time niyang nakakita ng lalaking may abs. Yung mas dati palang Ako? ganyang maliit. Ngayon ako nakakita. Pigil ng ngiti at kagat ang labing binalikan niya ang Mas mga na to? pananim. Oo. Tagal na yan eh. Wala na signal eh. Parang canopy yung Hilux eh. Ay, yung ay, nako. Traffic mo. Ano bang meron sa'yo? Pinagsagupaan. Ayan. Truck. Pinagsagupaan. Truck. Tinisting kung sino matibay. Yun o. Yung sinasabi nating maiksi kanina, Ayan. Sumalpok. nagkukwentuhan pa lang eh. Sinalpok yung ano. Alam naman niyang may abs ang lalaki. Dahil ilang araw niya itong pinunasan ng katawan. Ngunit iba yung tulog at gising. Kinikilabutan na rin si Isabela sa pag-iisip niya, kaya inalog niya ang kanyang sarili. Nahihibang na ba siya? O baka naman naninibago lang dahil hindi siya sanay na may ibang tao sa bahay niya. Nakahinga ng matino si Isabela nang paglabas ni Ricardo ay bihis na ito. Nagmukhang mamahalin dito ang mga lumang damit ng tatay niya. Hindi kanya modelo ito. Pero ano naman nagagawin ng modelo sa isang probinsyang katulad ng kanila? Kinidnap kasi siya. Tumigil na sa pag-iisip si Isabela dahil Kaya wala tumakas namang siya. hanggang hindi bumabalik ang alaala. Kaya nga ano, amazing millionaire. Nag-iisip siya ng Billionaire. Adult pag-iisip na para para. sa wala. Kaya wag na lang. Siya
Tumakas. Hindi mapakali si Isabela habang nakahiga sa papag. May tabing na kumot na nagsisilbing dingding, kaya hindi siya nakikita ni Ricardo. Ganoon pa man ay hindi rin siya sanay. Wala na signal. Na may lalaking kasama sa bahay. Noong tulog pa ito, walang problema. Pero ngayong alam niyang may malay na ito, siya naman ang hindi makatulog. Isabela, matulog ka na. Hindi kita gagapangin. Narinig niya ang sabi ni Ricardo. Hindi niya ito nakikita, ngunit halata sa tinig na nakangiti ito. Napasimangon si Isabela. Ipinamumukha ba nito sa kanya hindi siya kaakit-akit? Pender na rin. Ikaw ang matulog. Check. Labas. Tugon niyang umiirap. Ay, nano sa Madgard. Hindi, yung Madgard kasama yan ng pender. Ko, kaya hindi ako makatulog. Sa sinabi nito, ay nagmala-estatwa na si Isabela. Parang kumahang kahit gusto niya umikot ay hindi niya magawa dahil baka magreklamo na naman ang border niya. Hanggang sa nakatulog na lang siya sa isang pwesto at nagising na masakit ng katawan. Namadid ang kalahating bahagi ng katawan niya. Sa unang beses din sa buhay niya, nagising siya na maliwanag na sa labas. Nagmamadali tuloy siyang bumangon at makagutom na ang mga alaga niya. Good morning. Bati sa kanya ni Ricardo. Nakaupo ito sa upuang kawayan sa labas ng bahay at nilalaro si Bagsik. Medyo napahiya siya nang maalalang hindi pa siya naghihilamos. Kaya tinanguan niya lang si Ricardo at nagmamadali ng tumalikod para magtungo sa banyo. Nang maayos na ang itsura ay sa kanya binalikan ng lalaki. Kumain ka na ba? Hindi pa. Hinihintay kitang magising. Bakit? Dahil hindi ka marunong magluto? Humiti si Ricardo at saka tumango. Napapailing na humiti na lang din si Isabela. Malaprinsipi talaga ang Ricardo to. Wala itong alam sa bahay. Di magwalis nga ay pinagtatalunan nila kahapon. Nakabasag pa ito ng pinggan ng pag-inisin niya. Ilang piraso na lang ang gamit niya, winawasak pa ng magaling. Kaya hayon siya. Pinipigilan na ito kapag may nais itong gawin. Paano mo napapaapoy yan? Tanong ni Ricardo. Di ocho ba? Hindi niya malayang nasa likod niya ito. Natarantatuloy siya ng bigla. Sa Land Cruiser at saka Advancing gifted brain. Land Cruiser at saka kuhan. Ang tawag dito. Yung Nissan Patrol. Pareha sila kung lumamon ng gasolina. Dumistansya muna siya bago tumulong. Ibali sana kung diesel eh. Na di ocho. Hindi gasolina. Papaypayan lang ang dadagdagan ng kahoy kung kailangan. Hindi ito marunong gumamit ng kalang-dekahon. Naiintindihan naman niya yun dahil karamihan ay automatic na ginagamit na kalan. Yung ginagamitan na ng gas at hindi na kailangan paypayan. Sinubukan ko kanina. Ayaw talaga bumubuyin. Ano? Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Huwag mo na yung ulitin at baka maging abot ang bahay ko. Sobra naman to. Ani Ricardo nangingiti. Basta, pag kailangan mo tong kalan, tawagin mo ko. Gisingin mo ako kahit tulog ako. Gusto ko sanang ipagtimpla ka ng kape kanina eh. Ako namang titimpla kaysa gawin mong abang bahay ko. Gusto ko rin kasi makatulong sa'yo. Gusto ko matutunan tong mga ginagawa mo. Hindi na, aalis ka rin naman agad kaya hindi mo na kailangan matutunan. Pinaalis mo na ba ako, Isabela? Hindi naman. Tugon niya. Pero hindi ka naman habang buhay rito. Kapag magaling na mga sugat mo, pupunta tayo sa bayan. Magtatanong-tanong, baka may naghahanap din sa'yo ron. Pero sabi mo, mahirap maghanap ng masasakyan patungo sa bayan. Oo nga. Kung gusto mo, maghintay ka ng 2 linggo. Darating dito yung driver ng habal-habal para ihatid ako sa bayan. Ganun na nga lang siguro. Tinatamad ka lang maglakad ng malayo eh. Humiti si Ricardo. Iniisip ko pa nga lang, napapagod na ako eh. Pero kailangan mo talaga magpatingin sa doktor. Sigurado ka bang makapaghihintay ka pa? Bukod sa mga sugat ko, wala na namang ibang masakit sa akin. Mukhang wala namang problema. Dito muna ako sa'yo. Utak lang ngayon. Ginawa mo pang makasyonan tong bahay ko. Reklamo ni Isabela.
Napangiti na naman si Ricardo. Cute na cute kay Ano Isabela. gagawin dito? Kapag nakakaalala na ako, makakabayad din ako sa'yo. Yung Pangako binutas yan. daw niyo, di ba? May biglang kumipot. Paano kapag mas mahirap ka pa sa akin? Baka ako pang utangan mo. Baka exit yan. Natatawang tanong niya. Magtatrabaho ako para Lalaparan. makabayad sa'yo. Lalaparan. Pero mukhang hindi ka naman mahirap eh. Bawi ni Isabela. Sa itsura at kilos mo pa lang, parang yayamanin ka na. Mas maganda kung ganun, para makabayad agad ako sa'yo. Hindi naman kita sinisingil ah. Mabait naman ako kaya tinulungan kita. Nang hindi na tumugon si Ricardo, ay naging abala na si Isabela sa pagluluto. Nakatingin lang si Ricardo sa ginagawa niya. Para itong supervisor at empleyado siya. Pagkatapos niyang magluto ay sabay silang kumain. Hindi naman ito nagrereklamo sa gulay nilang ulam. Mamaya ay magkakatay siya ng manok para maiba naman ang ulam nila. Naaawa na siya kay Ricardo at mukhang hindi sanay sa mga pagkain inihahain niya. Kakatayin mo siya? Kawawa naman. Bigla ni Ricardo kay Isabela nang handa na ang huling kumatay ng manok. Mas kawawa ka kasi nagpupulga ka na sa gulay. Pero wala nang nagawa si Ricardo nang pilitan ni Isabela ang pobreng manok. Tawa ng tawa si Isabela nang makita ang reaksyon ni Ricardo. Namutla ito at natulala. Nang hindi nakatiis ay tumaligod ang lalaki at iniwan siya. Mukhang wala siyang dapat ikatakot kay Ricardo. Hindi nito masikmura ang pagkatay sa manok. Paano pag papatay ng tao? Ano? Tanong niya kay Ricardo nang daanan niya ito, bitbit ang manok na pera-peraso na. Umiling ang lalaki. Mas takot na yata ito sa kanya ngayon. Yun ang proseso para makakain tayo ng karne. Kaya huwag kang ano dyan. Kung makatingin ka sa akin, parang masama-sama akong tao. You just murdered an innocent chicken, Isabela. Ang sabi ko, huwag kang mag-i-English, diba? Aniya habang pinipigilan ng sariling tumawa. Dumiretso na siya sa kusina para ibabad ang ilang peraso ng manok na hindi pa nila kakainin. Meron siyang nakahandang solusyon na gawa sa asin at asukal. Yun ang paraan para hindi masira ang karne ng mabilis. Walang kuryente, walang ref. Kaya dapat lang na marunong siyang mag-preserve ng pagkain kahit wala ang mga yun. Bababad mo sa asin at Ang arte-arte mo, kakainin mo rin pala tong tinola ko. Buska ni Isabela kay Ricardo habang nanananghalian sila. Ngumiti ang lalaki at itinuloy ang maganang pagkain. Now this tastes familiar. Komento pa nito. Yung mga pinakakain ko sa yung mga gulay, hindi mo pa talaga nakain kahit kailan? I'm not sure. Bawal mag-English, diba? Aniya sa kainirapan ng lalaki. Umiti si Ricardo at tumango. Pasensya na, yung dila ko kasi kusang nag-i-English. Pagkatapos kumain ay sinamahan siya ni Ricardo sa pag-check ng mga pananim. Ito lang talagang ginagawa mo rito maghapon, Isabela? Bakit? Bored ka na? Tanong niya sa lalaki. Hindi naman. Sa totoo lang, relax nga ang pakiramdam ko. Baka hindi pa alam nung iba na may try ito na ganito na Mitsubishi. Ano yun? Hindi kaya businessman ka na sobrang busy at walang Papagano na lang sila, di ba? Tapos sa sobrang pagod Sakit ko, yun. nabangga ang kotse minamaneho mo. Kung nagdadrive ako, sana kasama ang kotse ko nahulog dito sa lupain mo. Gumanon eh. Ana Ricardo. KJ mo rin eh, no? Nanghahaba ang musong tugon niya. Pero wala ka pang naaalala talaga? Kahit konti lang? Wala. Anito kasabay ng pag-iling. Pinipilit ko naman, kaya lang sumasakit lang ang ulo ko. Wala pa rin ako maalala. Pasensya na ha. Alam ko na mapabigat lang ako sa'yo. May sinabi ba akong Ayaw gano'n? mo pick up yun. Huwag mo na lang pilitin. Hindi pa alam na may ng lakas pusa. na ng trito. Parang gamit na nawawala lang yan. Papakita kapag hindi mo na hinahanap. Okay rito sa lugar mo. Kahit walang electric fan, malamig. Ani Ricardo. Nakatambay na silang dalawa sa ilalim ng puno ng mangga. Isang mahabang upo ang kawayan ang kinauupuan nila. Huwag mo muna akong kausapin. Nagko-concentrate ako. Panunupla ni Isabela rito. Nagbabasa siya ng pocketbook. Iyon ang tanging libangan niya.
Nagpapauwi siya kay Rose ngayon. O kung hindi naman ay bumibili siya sa bayan. Mas updated lang ang galing sa Maynila kaya inaabangan niya lagi si Rose. The more superior formulation for faster height growth with a great taste and no added sucrose. New Maya Daya, Kid. biglang nalakas eh. New Whisper Ball Protect. May 40% longer back and 3 times longer lasting image protection. Basta pa rin para tayo. Nag-apply ako dyan sa Sabi Kila niya Rosa sa na yan, kanya hindi ako natanggap. sa libro. Hindi sabihin niya ng grahe niya. Hindi ako natanggap. Romance. Ayaw daw kasi nilang tumanggap ng galing sa jeepney driver. Pagkataray niya. Wala kang Kahit choice. saan nga ano ka ng ano, basta unang tanong, jeepney Maya-maya driver ka ba? tahimik na silang dalawa. Nag-apply din ako ng family driving nga sa Bolivar Report, hindi ako tinanggap. Tumigil lang sila sa pagbabasa. Jeepney driver daw. Simula ng dumilim. Kailangan ng buksan ng gasera. Natapos mo yung libro? Tanong ni Isabela kay Ricardo. Nasa mesa sila at naghahanda ng hapunan. Patapos na sana kaso dumilim na. Sayang nga eh. Akala ko ba ayaw mo? Maganda naman pala. Bago kasi mag-comment, subukan muna. Yes, ma'am. Inirapan lang ni Isabela ang lalaki. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nang magtanong si Ricardo. Kontento ka na talaga sa buhay mo rito, Isabela? Bakit? Defensive agad niyang tanong. Okay naman dito, di ba? Kumakain tayo kahit hindi magtrabaho na tulad ng mga taga-Maynila. Basta magtsitsiga ka lang dito, mabubuhay ka. Bakit parang galit ka? Nagtatanong na naman ako. Nakangiting tanong ni Ricardo. Ang sinasabi ko lang naman, pwede mo pang pagyamanin tong lupa mo. Ang lawak-lawak nito. Pwede rin patayuan ng mas magandang bahay ito. Palagyan ng kuryente para mas madali na ang lahat para sa'yo. Hindi ko naman kailangan na ganong buhay, Ricardo. Dahil kaya Tanong, ko may linya ba mabuhay ng ng hindi kuryente? moderno. Sanay na ako sa ganito. Kontento na ako. Baka kasi hindi mo pa nasusubukan yung buhay na sinasabi ko, kaya ayaw mo. Ang sabi mo nga,